Matapos bilhin ang buwan na ito, 5 yuan na lang ang natitira sa akin. Nawalan pa nga ako ng trabaho. Kailangan ko pa ring magbayad ng upa bukas. Oh, Lin Yuan. Paano ka napunta sa estadong ito? Bakit? Anak, maawain ka. 3 araw na akong hindi kumakain. Maaari ko bang makuha ang buwan na ito? Maliit na batang lalaki. Maging maawain. Ilan, okay. Kunin ito at kainin ito. Ella. Haha, lol, ikaw. Kayamanan. Ella, kayamanan. Kaibigan, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng kayamanan na bumaba sa mundo ng tao upang subukan ang aking mga kakayahan. Pag-unawa sa pagdurusa ng tao, ang Diyos ng kayamanan ay nagbago lamang sa isang pulubi. Parang may sipon ang isang tao. Ikaw lang ang handang isuko ang mga huling sandali mo. Bigyan ito ng isang magandang ideya minsan. Ang kabanalan ay perpekto. Ella, ang mabubuting pagkilos ay nagdudulot ng magagandang resulta. Sa araw na ito, bibigyan kita ng isang dakilang tadhana. Naway malagpasan mo ang ilusyon. Baguhin ang iyong kapalaran. Ito ang mata ng langit. Maaari nitong ihayag ang kakanyahan ng lahat ng bagay. Pagkakaiba sa pagitan ng totoo at maling mga halaga. Gawin ang karamihan dito. Isang magandang kinabukasan. Kapag ang iyong kayamanan ay umabot sa 10 milyong antas, magkikita tayong muli. Ang mga mata ng Diyos ng kayamanan. Siguro na naginip ako. Wow! Ibinigay sa akin ng Diyos ng mayaman ang mga mata na ito. Nakikita niya talaga ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Lahat sila ay peke. Napakaganda ng paningin ng boss na ito. Ito ay isang asul at puting porselana mula sa isang tunay na Qing Dynasty folktale. Tingnan ang larawang ito. Ang patong na ito ay minana mula sa aking mga ninuno. Kung hindi dahil sa kagyat na pangangailangan ng pera, hindi ko talaga ito mailabas. Oh and my God, ang isang walang halaga na item ay nagkakahalaga ng 50 yuan. Minana mula sa mga tradisyon ng mga ninuno ng dinastyang Qing. Bakit hindi mo sabihin yon? Bumaba si Emperador Qianlong upang ibigay ito sa kanya mismo. Yelan, kumusta? Boss, sa ilalim ng boat na ito ay nakasulat ang e-microwave safe. Hindi ito galing sa dinastyang Qing. Ella, boss, magkano ang gastos ng sirang mangkok na ito? Heyo, ang ganda ng taste mo, kaibigan. Ito ay isang lumang bagay. Nag-aalok ako ng isang nakapirming presyo ng 3,000 yuan. 3,000 piraso, 3,000 piraso. Bibilhin ko na lang ang mga basura mo. Humingi ng pahintulot. Wala akong pera pambili nito. Hoy, kapatid na lalaki, upang magnegosyo, kailangan mong makipag-ayos sa mga presyo. Bakit hindi mo subukang i-set up ang iyong mga presyo? Paano kung gumagana ito? 500. 5 iya. Sapat na ito. Padalhan mo ako ng isang bagay at ipapadala ko ito para sa iyo. Maaari ba nilang iyon ang mga talahanayan? Ang mangkok na ito lamang ang maaaring lumikha ng isang kapalaran. Ang Ginoo na ito ang Yajixuan Antique Shop. Narito ka ba upang bumili ng mga antigong bagay ito? Kumusta may-ari? May gusto ako. Nais kong hilingin sa iyo na tulungan akong makita ito. Sige, titignan ko ito. At ang Ginoo na ito. Saan mo ninakaw ang mga bagay na ito? Oh, iyon lang. Sa antigong kalye na yon, binili ko ito nang hindi sinasadya. Anong nangyari? Kung tama ang naalala ko, ang isang ito. Ito ay marahil isang pangkaraniwang piraso mula sa kurno ng Qing noong panahon ng dinastyang Tang. Puting pinahiran at sa panoorin kung gaano kahusay ang pag-iingat ng patong. Tunay na bihira. Ang mga ito ay kahanga-hanga batay sa kasalukuyang kondisyon ng merkado. Pwede ko po bang i-represent ang tindahan na ito? Binili sa halagang 500,000. 5 hanggang 500,000. Kung pupunta ka ngayon, ipapadala ko agad sa iyo ang pera. Lumilitaw ito at nawawala. Sa presyo na iyong ipinahayad, 5 renminbi para sa 500,000 renminbi. Ang mundo, mayroon bang mas mahusay na deal? Halika. 10,000. 100,000 o and my God. Napakaganda ng mata ni Emmalin. Natagpuan ang gayong napakahalagang kayamanan sa isang store. Ito po ang business card ko. Mangyaring panatilihin itong isang magandang hitsura. Anong magagandang bagay ang mangyayari sa hinaharap? Mangyaring makipag-ugnay sa akin. Garantisadong halaga para sa pera. Ngayon ay mayroon na akong 500,000 dolyar. Sa kaloob ng Diyos ng kayamanan, ang 3 mata na ito. Sa hinaharap, magiging mayaman ako. Malapit sa iyong sarili, dede. Ngayon lang ako nakainom ng milk tea. Ngayon may pera na ako. Susubukan ko ito.
Kumusta, Ginoo? Ano ang gusto mong i-order? Aling mga produkto ang pinakamahusay na nagbebenta dito? Ang mga pinakamahusay na nagbebenta ng mga produkto sa panahong ito ay Milk Foam Osmanthus Cheese. Piliin natin ang isang ito, okay? Tulungan ng Diyos. 2 milyon bawat isa. Ang tindero na yon. Lanan. Nais mo bang magbenta ng isang rolyo ng papel sa sulok na yon? Ibig mong sabihin, di ba? Doon na siya nagre-renew ng boss ko. Natagpuan ang mga peking painting sa flea market. 2 araw ko itong isinabit at mukhang hindi maganda. Hayaan mo akong tapusin dito. Pwede mo bang ibenta sa akin? Ang bulaklak ay hindi tunay na bulaklak. Para saan mo ito gagamitin? Hindi ko maipahayag na nagustuhan ko ito ng labis. Kung alam niya, masama yon. Kumusta? Ako nga. Karaniwan ay gusto ko ito. Pag-aayos ng mga sinaunang kwadro na ito, wala akong pera. Hindi ko talaga kayang bayaran ito. Bumili ng isang peking upang mapanatili ang iyong hitsura at ipakita sa iba. Okay lol. Ibebenta ko ito sa iyo sa halagang 50 yuan. Gumawa ng isang kasunduan. Noong una, sinabihan ako ng boss ko na itapon ko ito. Natagpuan ko ang isang hangal. Nakakuha ako ng 50 yuan ng libre. 50 yuan na may isang baso ng gatas ng tsaa. Nakakuha sila ng magagandang bagay sa halagang 2 milyong dolyar. Siguro ito ang Diyos ng mga mayaman na sumunod sa akin para pakainin ako. Bakit? Kumusta, Im Azew? May painting ako dito. Gusto mo bang panoorin ito? Okay. Nasa loob ako ng tindahan. Halika sa ganitong paraan. Alin umupo ka na lang. Hayaan mo akong tingnan. Anong mga kayamanan ang natagpuan mo sa pagkakataong ito? Maaari mo bang ipakita sa akin ang drawing na ito? Alin, isang pagpipinta ng ganitong kalidad. Sa aking opinyon, ito ay isang modernong imitasyon lamang. Walang halaga. Ano ang modernong imitasyon? Impossible. Hindi ba gumagana ang mata ng langit? Hindi. Paano ako malilinlang ng kayamanan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ng kayamanan? Emmeline, ang antigong industriya na ito, ang pagbabayad para sa mga gastos sa medical dahil sa isang dent sa kotse ay isang pangkaraniwang pangyayari. Huling pagkakataon, good luck. Sa pagkakataong ito, normal lang ang paggawa ng maliliit na pagkakamali. Huwag mag-alala. Master Zhu, maaari mo bang tingnan muli ang pagpipinta na ito? Anong iba pang mga aspeto ang hindi napapansin? Bakit? Kasi masyado namang mapilit si Emmeline. Pagkatapos ay titingnan ko muli ng mabuti. At B. Ito ay napakakakaiba. Kapal ng papel. Bakit mas makapal ang papel na ito kaysa sa ordinaryong papel ng ardilya? Kahit na ang mga modernong imitasyon, paano mo sinasadyang ginamit ang maling uri ng papel? Ito ay isang pangunahing tanong. Sir, nasa mall po ako nung time na yon. Nang makita ko ang painting na ito, naramdaman ko ito sa unang tingin. Ibang-iba ang pakiramdam ng kanyang mga larawan kumpara sa ibang mga larawan. Maghintay ka lang. Huwag gawin ito, higit pang mga detalye ay nasa ibaba. May isa pang painting na nakatago sa ibaba. Ang iyong intuition ay hindi ka panipaniwalang tumpak. Tulad ng inaasahan. Mabait talaga sa akin ang Diyos ng kayamanan. Pagkakagawa at pakiramdam. Nalaman na namin, sadyang nakatagong kayamanan. Isa ito sa 4 na prinsipe ng unang bahagi ng dinastyang Qing. Ang tunay na gawain ni Wang Hui. Paghahanap ng bundok at pagbisita sa isang kaibigan, pagpipinta. Tama yan. Makapangyarihang estilo ng pagguhit. Malakas na brushstroke. Tunay. Alam ko na. Ang aking intuition ay palaging medyo tumpak. Inilarawan din ang pagpipinta ni Lin na Autumn Mountain House. Nawala ito mula nang matapos ang dinastyang Qin sa panahon ng digmaan. Hindi ko ito inaasahan. Emmeline, natagpuan mo na ito. Ngunit bakit gagamitin ang gayong peking? Upang masakop ang orihinal, di ba? Nangyari ang insidenteng ito sa panahon ng digmaan, mga kolektor upang protektahan ang mga orihinal na akda. Ligtas mula sa pinsala at pagnanakaw. Kukuha sila ng peking guhit at ididikit ito doon. Nasa ibaba ang orihinal. Nakikita ko, ito ay isang tunay na pang-edukasyon at pahalang na karanasan. Emmeline, orihinal na pagpipinta ni Wang Hui ang napili ng mga tagahanga.
Visiting friends in the Autumn Mountains. Ito ay napakahalaga. Oh, ako. Gusto ko lalo na ito. Handa akong magbayad ng 2 milyong ba. Ewan ko ba kung ibebenta mo ito sa akin. Ayon kay Tianyancha, ang bilang na ito ay humigit kumulang 2 milyon. Mga presyo na inaalok ng Zhu Heng. Napakataos puso. Nagsalita ng totoo si Master Zhou. Ang painting na ito ay nakatakdang makilala ka. Sa iyong mga kamay lamang. Pagkatapos lamang ay maaaring makuha ang maksimum na halaga. Kaya handa pa rin akong lumipat ng mga koponan. Lin, sa mga salitang ito mula sa iyo, ako ay lubos na pinarangalan. Mangyaring magpahinga, siguradong aalagaan ko ng mabuti ang painting na ito. Ipapadala ko sa iyo ang pera ngayon. Email address. Sa katunayan, 2 milyong yuan ang nai-credit sa aking account. Ako si Lin Yuan. Ngayon mayaman na ako. Emmeline, inaasahan naming magtulungan sa hinaharap. Walang problema. Mayroong 2 milyong baht sa cash. Mas magaan ang pakiramdam ko. Tingnan natin muli. Tingnan natin kung may natitira pa tayong pera. Ang mas marami ay mas mahusay. Tingnan natin. Suriin ito. Huwag palampasin ito. Lahat ng bagay na ito ay mabuti. Lahat ng bagay na ito ay mabuti. Hindi, ang kalye na ito ay puno ng mga scammers. Gusto ko lang makahanap ng mga murang bagay na sulit dito. Hindi talaga ito madali. Diyos ko. 5 milyon. Bakit? Ay. Tignan mo ang lalaking iyon. Pinapanood ko lang ito. Hey maliit na bata. Nasa inyong mga kamay ito. Ito ay mula sa dinastyang Qing. Tignan ang pattern na ito. Haha, totoo naman ang lahat. Ito ay isang regalo. Suriin ng mas malapit. Boss. Narito ang mga bagay na nasa iyong kamay. Magkano yon? Ala, binata, kung tatanungin mo ako, napakasensitibo mo. Ito ang pinakagusto ko. Ilang taon na itong kasama ko. Nagsisimula na akong magkaroon ng puso para sa kanila. Ikaw ay isang nagbebenta. Interesado ka pa rin ba dito? O, kailangan kong magbayad ng higit pa. Maaari mong itigil ang pagsasalita ng mga kalokohan. Magkano ang gastos nito? Eksakto. Iyon ay kung ano ka, binigyan mo ako ng 10,000 ba? Nakapirming presyo. Tignan mo, material, edad, nagkakahalaga ito ng 1,000 yuan. Ito ay isang napakaseryosong kasunduan. Yuan, hindi. O sige, pwede mo itong ibenta sa iyong sarili. Hahanapin ko sa ibang lugar. Hoy, hindi. Hoy, hey. Pag-usapan natin ito ng mas mabuti. Okay. Yan ang presyo na ipinaalam mo. Magbigay ng ibigay. I scan ang code. Natanggap na ang bayad. Ang 1,000 yuan ay itinuturing na mabuti. Hahaha. Salamat. Mag-ingat para doon. Ito ay isang sirang hawak ng panulat na walang sinuman ang gusto. Sa katunayan, maaari itong ibenta sa halagang 1,000. Nanalo ako ng malaki. Anak, ang panulat na hawak mo, maaari ba akong tumingin? Bigyan mo ako ng ihey na tunog. Diyos ko. Ito ay hindi ka panipaniwala. Anak, ang ganda ng paningin mo. Hoy, Tio. Itigil ang pag-flattering sa kanya upang maging matapat. Ito. Mula sa sulok na yon ng aking bodega, tumpok ng basura, yung isa na nahukay. Wala itong halaga. Hahaha. Yele, tignan. Ito ang kanyang tunay na pagkatao. Ito ay marahil isang lugar para sa isang panulat ng rosewood ng dinastyang Ming na pinalamutyan ng pilak na kawad. Ang kanyang pagkamalikhain ay simple at kahanga-hanga. Mga natural na mansa, hindi siya walang halaga. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ang penholder na ito ay gawa sa jade. Elan, hey, maliit na bata, ganito ka. Ang 1,000 yuan na binigay mo lang sa akin. Ibabalik ko ang pera mo. Hindi na available ang penholder na ito. Ang mga patakaran ng antigong kalakalan. Mag-order ng pagkain at umalis. May proof of payment po ako dito. Oh, hindi. Ano ang nangyayari? Ayaw mo bang bayaran ang iyong mga utang? Iyon ang matandang lalaki. Bago ako magsabi ng totoo, hindi ko alam na napakahalaga nito. Hindi ko na ibebenta ang produktong ito. Okay. Ipadala mo ito sa akin. Ito po ang boss ko. Ito ang panuntunan. Bakit? Ang pagtuklas ng mga leaks at paggawa ng mga pagkakamali ay batay lamang sa kasanayan at swerte. Ngayong naayos na ang kasunduan, paano ka nagkakaroon ng maling salita? Kung ang kwentong ito ay lumalabas, paano mo i-set up ang booth na ito? Binata, ang pangalan ko ay Tang Xiansheng. Medyo nag-tweak din ito. Ang may hawak ng panulat na ito ay isang antiguan. Gustong-gusto ko ito ng husto. Maaari mo bang ibenta ito sa akin? Ang presyo na nakita ni Tianyan ay 5 milyong yuan. Tingnan natin kung magkano ang ibibigay ng matanda na ito.
ito. Tang, ang pangalan ko ay Ling Yuan. Kumuha ng isang kote sa may hawak ng panulat na ito ngayon. Ibebenta ko ito kung angko. Mukhang baguhan pa lang ang binatang ito. Ngunit ang produktong ito ay maaaring mabuhay sa maraming mga pekeng produkto. Mamili para sa mga tunay na produkto. Hindi ito magiging ganoon kadali. Kunin natin ang regular na presyo. Isang mataas na kalidad na may hawak ng panulat na nagkakahalaga ng 5 milyong ba. Magkano ang binili ko? 5 milyon. Ang sirang may hawak ng panulat na ito. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong dolyar ng Ethiopia. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ang presyo ay katulad ng nakalista ng Tianyan, isang online na platform ng impormasyon ng Chino. Tapat talaga ang matandang ito. Tang, dahil taos puso kang nag-aalo. Ang may hawak ng panulat na ito ay sayo. Magandang bata, prangka ka ring tao. Gayunman, sa araw na ito, ako ay isang matandang lalaki na naglakad-lakad. Wala akong dalang maraming pera. Maaari mo bang gambalain ang iyong maliit na kaibigan? Umupo ka na lang sa tindahan ko. Kumpletuhin namin ang transaksyon doon. Ito rin ay isang mas ligtas na paraan. Ipaubaya ko na lang kay Emma Tang ang lahat ng ito. Okay, Lanan, hindi ganoon. Maliit na bata, hey, Lin Xiaoyu, mayroong 5 milyong dolyar sa card na ito. Maaari mo itong suriin. Ang password ay 6 na 8. Tatay. Nakakita ako ng isang magandang item sa online. Tatay. Nakakita ako ng isang magandang item sa online. Tang, sino ito? Ito ang aking anak na babae na nagngangalang Tanglan. Tatay, tingnan mo yan. Ito ang ginastos ko ng 1 milyong baht para bilhin. Ibinebenta mula sa nag-iisa na matalinong tao. Sinabi, ito ay isang item mula sa panahon ng Yongle ng Dinastyang Ming. Kayamanan mula sa hurno ng emperador. Kakaunti lang ang natitira. Nakita niya ang aking katapatan at alam niyang nakatakdang magkita kami. Pagkatapos ay nagpa siya akong bilhin ito. Iginagalang kita. Lanan, hayaan mo akong tingnan. Lanan. Kaibigang Ling, tingnan mo. Mahal na Yilin. Dapat mo ring subukan ito. Tingnan ng mabuti. Ano ang tunay na mabuti? Bumili ako ng isang mataas na kalidad na replika sa halagang 80 yuan, sa halagang 1 milyong ifesi. Sila ay pinagsamantalahan at brutal na pinatay. Ipinagmamalaki din nila ito at ipinapahayag ito sa iba. Tanglan, sinabi mo, binili mo ang bote na ito sa halagang $1 milyon. Sinabi mo, binili mo ang bote na ito sa halagang $1 milyon. 1 milyon. Sinabi rin ng ermitanyo na panatili ang florera na ito. Napakabihirang. Ang halaga nito ay maaaring umabot sa daan-daang milyon. Maaari kang maging biktima ng isang scam. Ito ay isang peke. Ginagamit mo ito bilang isang vase. Ang pag-aayos ng bulaklak ay hindi masama. Emmeline, narito kung ano ang kahulugan ng pagiging isang dayuhan para sa'yo. Hindi mo ba ito naintindihan? At least makakatira ako sa tabi ng tatay ko. Nag-aral ako ng treasure valuation sa loob ng 1 buwan. Alam mo ba kung ano ang tea-vegetarian cannabis seed raw materials? Alam mo ba ang e-orange peel-coated sugar? Tama ka, eksperto ka. Ngunit ito ay isang peke. Siya ay isang pekeng tao. Ito ay isang pekeng tao. Tama si Lin Xiaoyu. Ang bote na ito ay tiyak na isang pekeng bote. Ito ay impossible. Tatay, sinuri ko ito partikular para sa'yo. Panoorin ang pulang-pula sa ibaba. Pansinin ang mga brushstroke sa painting na ito. Ito ay tiyak na isang tunay na bote. Hayaan mo akong tingnan. Okay. Ipapakita ko sa iyo kung gusto ko. Gusto kong makita anong mga bulaklak ang nakikita mo. Tanong ko lang po kung totoo ba o fake ang bote na ito. Ganoon kasimple. Kaya ano ang magagawa mo? Ikaw. Ano ang iyong ginagawa? Sino ang nagpahintulot sa iyo na sirain ang aking mga ari-arian? Iyon ay 1 milyon. Kailangan mong ibalik sa akin ngayon. Tang, huwag kang magmadali. Yidnan, ang Dinastyang Ming. Ipinatutupad na ngayon ang mga Yid code. Ito ay kaya futuristic. Ito ay ganap na katawa-tawa. Kakaunti lang ang natutunan ko. Mayroon silang lakas ng loob na ipamuhay ang itinuturo sa aklat. Ang mga bagay na yon, kahit na ang pinakapangunahing mga antigong bagay ay dapat pumunta sa isang antigong tindahan ng pagtatasa. Nakalimutan ko na ang order ng inspeksyon sa loob ng bote. Yenan, maliit na bata, ang gawaing ito. Huwag masyadong mayabang. Xiaolan, 1 milyong yuan ang nawala. Ano sa palagay mo? Ano ba talaga ito? Aling guro mo ito binili mula sa tatay? Nakilala ko siya sa isang antigong grupo ng mga negosyante. Sinabi niya na siya ang huling disipulo ng dakilang kolektor. Pamumuhay sa pag-iisa sa matataas na bundok. Marami siyang pambansang kayamanan sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na ang tadhana ang nagsama sa amin. Kaya binigyan niya ako ng isang vase ng glaze style na pamana ng pamilya. Walang kabuluhan, lubos na katawa-tawa. Naniniwala ka ba talaga sa gayong malinaw na kasinungalingan? Ang lagi kong itinuturo sa'yo. Saan ka natuto sa lahat ng oras na ito, tatay?
Alam kong nagkamali ako. Tang, kalmado ka na. Gayon din si Tang. Ito ay ang sigasig na protektahan ang sarili. Panandali ang pagkakamali lang iyon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Wala rin bang may hawak ng pen? Linisin natin ito ng maayos. Sino ang nakakaalam? Makakatulong ba ito sa pagkawala? Tanglan, sa palagay ko matalino ka. Sa ganitong paraan, magiging komportable ako sa iyo na kunin ang mga kalakal. Hindi ko inaasahan ito sa lahat. Ikaw 1,000,000. Sa katunayan, bumili ako ng isang ceramic vase na may youth code dito. Tingnan mo si Lin Xiaoyu. Hindi kailanman nabasa ang aking mga kamay. Tatay. Alam kong nagkamali ako. Alam kong mali ako. Si Lin Xiaoyu ay may matalim na mata. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang aking anak na babae, dapat ay mas marami pa akong natutunan sa iyo. Mahal kong kaibigan na si Lin, karaniwan akong busy. Sa katunayan, kakaunti lamang ang libreng oras. Dalhin mo siya para maranasan ito. Ewan ko ba kung matutulungan mo siyang alagaan. Tang, dahil sinabi mo na, kailangan kong bigyan sila ng kaunting respeto, di ba? Lanan. Oh, Master Zhao. Lin, pasensya na sa pag-abala sa iyo. May nadala sa tindahan ko. Napakabukas ng mga bagay-bagay. Ngunit may lugar pa rin. Medyo hindi pa rin ako sigurado. Ewan ko ba kung maginhawa kayong tumulong. Kahit na ang mga may matalim na mata ay hindi sigurado. Okay. Ako ay nasa paligid doon. Pupunta ako at makikita ko ito. Tama na, Xiaolan. Sumama ka kay Lin Xiaoyu. Lumabas at tingnan ang mundo. Sige, umalis na tayo. Lin, dumating ka na. Ito ay ang pangalan niya ay Tanglan. Nandito ako ngayon para matuto sa inyo. Okay, kaya pumasok ka. Yinen, ang taong ito, Master Wang, ang may-ari ng kayamanan. Dalawang maliliit na kaibigan. Gayon din. Tingnan natin ang pagiging tunay ng relikyang ito ng pamilya sa akin. Balay. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang kwento ng jade na ito. Ang piraso ng jade na ito. Ito ang sinaunang Hessian jade stone na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng masalimuot na mga inukit ng mga maharlikang artesano. May dragon power ito sa loob. Nakikita ko na ang parehong mga boss ay napaka-sincere. Handa akong bumuo ng isang magandang relasyon sa ganitong paraan. 1,000,000 milya kubiko. Hindi Okay, ikaw. Ikaw ang scammer na niloko ko ang pera ko. Magbabayad ka ba sa akin ng 1,000,000 baht bilang kabayaran? Mahal, nagkamali siya sa pag-aakalang iba ako. Hahaha, sinungaling ka. Tumigil doon. Kalmado. Tang. Magsalita sa mahinahon na tinig. Tang. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Huwag kang magmadali. Kilala mo ba siya? Naaalala ko siya, kahit na naging abo na siya. Ano ang kahulugan ng pagiging isang ermitanyo? Gumamit ng sirang florera. Isang malaking scammer na niloko ako ng 1,000,000 yuan. Masamang lumang bastardo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil dito ay pinagalitan ko ng husto ang tatay ko. Hindi pa tapos ang babaeng ito sa'yo ngayon. Ako naiwan ng bata na nagmamakaawa. Ang negosyo ng antigong kalakalan ay palaging tungkol sa pagiging scam. Sa palagay ko ay mura ang mga magagandang bagay. Pinagtatawanan mo ako dahil malinaw na hindi ka marunong magsalita. Sinisisi mo pa rin ako. Kahit saan ako magpunta, lagi akong tama. Masamang lumang bastardo. Paano ka maglakas loob na tawagin ako ng ganoon? Papatayin kita hanggang sa mamatay. Tanglan, kalmado. Napakasama ng doktor na ito. Gayunman, mga panuntunan ng kalakalan ng Antigo. Iyon ang kanyang sariling bisyo. Ang mga transaksyon ay batay sa mga pagsasaalang-alang sa hitsura at hindi maibabalik ang mga transaksyon. Kung kumilos ka ngayon, nakagawa tayo ng mga pagkakamali. Umupo muna, maupo muna. Nais itong sabihin ni Lin. At ang kanyang lumang jade, huwag kang magmadali. Hayaan mo munang makita ko ito. Sayang naman. Napakasama ng jade na ito. Ngunit ang kahon na naglalaman ng jade na ito. Sa katunayan, nagkakahalaga ito ng 10,000,000. Ang matandang lalaki na ito ay nagmamakaawa na may isang mangkok ng ginto. Master Wang, di ba? Mahilig kang magsinungaling, di ba? Ayoko nang mag-alala sa laki ng titi mo. Hahaha. Ang ipinakita mo ay lubos na kawili-wili. Masyadong mataas ang presyo. Kung mas mura, baka subukan kong manigarilyo. Isa pang tao ang nakulong. Maraming mangmang na tao kamakailan. Kamusta maliit na kaibigan? Masarap ang taste mo. Yenen, kailangan ko ng pera kagad. Ibebenta ko ito sa halagang 800,000 ba, kahit na ito ay isang pagkalugi. Ano sa palagay mo? 500,000. Napanaginipan mo na ba? Raleigh, magkano? 50 yuan. Maliit na bata. Siguradong nagbibiro ka. Itigil ang drama. Ang piraso ng jade na suot mo ay napaka-peking na halos imposibleng malaman kung ito ay totoo o peking. Ang 50 yuan na yon ay tip para sa iyong pamasahe sa taxi. Tumawag ng taxi at umalis ka na dito. Ikaw, o dapat ba tayong tumawag ng pulis? Hayaan ang mga eksperto na magpaliwanag. Tignan natin kung ito ay totoo o peke. Iyon ay masyadong masama. 50, malamang na hindi ako maswerte. Iscan ang code ng mabilis. Email address. Makakatanggap ka ng 50 yuan, maghintay ng ilang minuto. Kapatid na lalaki, sinabi mo na yan dati, di ba? Ito ay isang jade na napinsala ng husto, kaya hindi ito maaaring maging mas masahol pa, di ba? Bakit mo siya binigyan ng 50 yuan ngayon? Hindi ito isang bagay na ibibigay ng libre. Tungkol ito sa pera, ginto. Lin, ilang sandali na ang nakaraan.
Pinagmasdan ang kanyang nakatataas na pag-ugali, naisip ko talaga na makakakita ako ng ilang mahahalagang artifact. Sayang naman, sayang lang ang oras. Masyado ka bang magalang sa kanya kamakailan? Sino ang nagsabi na wala siyang nakuhang mabuti? Sinabi mo lang, basura lang ba ang jade niya? Ang mga magagandang bagay na dala niya dito sa restaurant na ito. Nasaan ito dito? Kapatid na lalaki, sabihin mo sa akin. Itigil mo na akong kinakabahan. Nakakabigo talaga. Emmeline, itigil mo na akong paghihintay. Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Ang ganitong uri ng basura, dapat kang manatili. Saan dapat ilagay ang basura? Ngunit ang kahon na ito, iyon ang dinadala niya ngayon. Tunay na kayamanan. Kahon ni Eileen. Hindi ba't ito ay isang lalagyan lamang para sa peking jade? Ano ang kabutihan nito? Hindi ba't ito ang isa? Ito ba ay isang kahon para mag-imbak ng sirang jade? Ano ang kabutihan nito, Master Zhou? Mangyaring isaalang-alang muli ng mabuti ang piraso ng jade na iyon. Basura talaga ito. Ngunit ang basurahan na ito, ito ay hindi isang ordinaryong produkto. Ano ang magiging hitsura ng density at texture na ito? Liang-alin, ikaw ay talagang kahanga-hanga. Ang isang ito. Ito ay isang libing ni Huang Huali noong huling bahagi ng dinastyang Ming. Kahon ng kayamanan. Wow, ang sarap ng paningin mo. Ako ay lubos na humanga, talagang humanga. Anong nangyari? Sino ang Diyos? Ano ang pinag-uusapan mo? Tingnan mo si Huang Huali. Ang texture ay medyo mataba. Ito ay isang mataas na kalidad na material mula sa lalawigan ng Hainan. Jade Inlay Crafts. Ito ay isang pangkaraniwang anyo ng sining noong huling bahagi ng dinastyang Ming. Komplikado ngunit hindi magulo. Napakarilad. Ang katayuan sa pag-save na ito, ito ay halos perpekto. Alin, ang item na ito ay napakahusay na napanatili. Sa aking opinyon, ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 10 milyong ba. Ano ang 10 milyon? Ang sirang kahon na ito. Sa aking opinyon, kung natagpuan mo ang tamang kolektor, maaari mo itong gamitin upang mangolekta ng tamang pagkain. Hindi imposible na ibenta ito sa halagang 12 milyong ba. M. Colin, kung hindi dahil sa iyo, sa katunayan, inilagay ko ang kayamanan na ito para sa pagbebenta, na nagkakahalaga ng higit sa $10 milyon kapag tinapon na ang basura. Ang aking mga mata, kung ikukumpara sa iyo, ito ay, kaya binigyan ko ang scammer ng 50 yuan. Kung nalaman niya ito mamaya, kung nais naming ibalik ang kahon na ito. Bukod dito, mayroon din silang record ng mga pagbabayad. Tumanggi siyang ibalik ang pera ko, hindi namin ito mababawi. Ikaw ay kahanga-hanga, Emmeline. Tila inasahan na nila ang hakbang na ito. Hindi na ako magtataka kung bakit pinayagan ako ng tatay ko na sumama sa kanya sa eskwelahan. Ang taong ito ay kahanga-hanga. Alin, paano mo ito ginagawa ng eksakto? Malalaman mo kaagad na ito ay isang mahalagang kayamanan. Sa palagay ko nauunawaan mo ito, di ba? Siyempre, palagi akong mahilig sa magagandang bagay. May likas na pakiramdam. Priceless ang kayamanan ni Emmeline. Gusto ko rin ito. Ewan ko ba kung handa kang lumipat. Dahil gusto ni Master Zhu na bilhin yan. Maaari kang magtakda ng iyong sariling mga presyo. Emmeline. Ano ang tungkol sa akin? Bibilhin ko ito sa pinakamataas na presyo sa merkado na $10 milyon. Ano sa palagay mo? Maging, gamitin natin ang presyo na iyong inaalok. Professor Zhou. Oh, mahusay. Alin, napakadiretsyo mo. Ako, si Zhou, ay hindi isang ordinaryong tao na walang kabuluhan. Ipapadala ko agad sa iyo ang pera. Nakatanggap siya ng 10 milyong yuan. Ito ay kung paano makalikom ng 10 milyong ba. Si Master Zhu ay isang prangka na tao, walang seryoso. Pagkatapos ay kukunin ko siya pabalik. Okay, Nalin. Entang, magkikita na naman tayo. Hoy, bakit ka tumigil sa paggalaw? Hahaha. Haha, Diyos ng kayamanan. Bakit nandito ka na naman? Mahal na kaibigan, kumusta ka? Mukhang magaling ka sa paggamit ng mata na yon. Sinabi ko na ito dati. Kapag ang iyong kayamanan ay umabot sa 10 milyong antas, magkikita tayong muli. Kumusta? Salamat. Ngayon ay, isa siyang tunay na bilyonaryo. Hindi na kailangan ang ganoong seremonya. Batang kaibigan, ngayon ako, isang matandang lalaki. Pagkatapos ay bibigyan kita ng kakayahang magpatuloy pa. Tinutulungan ka nitong mas makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan sa mundo. Huwag kalimutang maging tapat sa iyong sarili. Gamitin ang karamihan sa kakayahang ito. Kapag ang iyong mga ari-arian ay lumampas sa 100 milyon, magkikita tayong muli. Ella. Nawala siya muli. Tulad ng isang dragon na nakikita ang kanyang ulo, ngunit hindi ang kanyang buntot. Pagtingin sa Diyos ng kayamanan, pinahusay nila ang mata ng langit upang makita ang mga hadlang. Anong nangyari? Pupunta ako, ano ang tinitingnan mo?
Hindi. Lin Yuan, kalmado ka. Kapangyarihan na ibinigay ng Diyos ng kayamanan. Hindi iyon ang hinihiling ko sa iyo na gawin. Dapat itong gamitin para sa tamang layunin. Huwag tumingin sa mga bagay ng bulat. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga kabuluhan. Tingnan, wala. Kaya umalis na tayo. Pumunta sa Antique Street upang matuto ng higit pa. Hintayin mo na lang ako, CJ. Mga kapatid, mag-aral na tayo. Una sa lahat, hayaan mo munang makita ko ito. Mas matangkad ka ba kaysa noong nakaraang pagkakataon sa mga stone na ito? Pumili ka ng isang bagay at ipakita mo sa akin. Okay, kaya dapat mong subukan ito. Okay, sa oras na ito, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Yanan, sana nga. Lanan. Sa palagay ko ang florera na ito ay medyo maganda. Pumili ka na naman ng vase. Baliw ka talaga sa mga vase. Hindi mo alam, hindi ba? Itinuro sa akin ng aking ama na saan ka nahulog. Kailangan mong bumangon mula doon. Diyos ko. Ito ay isa pang youth code. Huling beses na nasa isang bote. Sa pagkakataong ito, inilagay lang nila ito sa ilalim ng bote. Napakalinaw ng pangalan ng mangmang na ito. Hindi ko man lang naisip na kunin ang bote at tingnan ito. Pagtatapos, magkano ang gastos, boss? Ala. Napakaganda ng paningin ng dalaga. Ito ay isang magandang halimbawa ng porselana na pinaputok ng katutubong hurno mula sa gitnang dinastyang Qing. Nakapirming presyo 500,000. Sige, ako na ang mauuna. Binili mo ba talaga ito? Nasaan ang iyong mga mata? Peking, bakit hindi mo makita ang isang bagay ng napakalinaw? Binuksan ko ang loob ng bote. Malinis at maayos. Sa pagkakataong ito ay wala na siya sa bote. Iyon ay dahil naramdaman din ito ng mga taong lumikha nito. Ilagay ang year code sa loob. Ito ay kaya hangal. Sa pagkakataong ito ay nasa baba na siya. Hindi mo ba pwedeng i-flip ito ulit? Ngayon ay malinaw na naintindihan mo na, di ba? Dalubhasa sa tanglan. Sinungaling ka. Ano ang sinabi mo kanina? Mga katutubong kanta mula sa gitnang dinastyang Qing. Paano mo i-interpret ang year code na ito? Mga batang babae, hindi ko talaga alam. Ang bote na ito, nakuha ko rin ito mula sa iba. Iyon ay masyadong masama. Bulag din ako. Pasensya na talaga. Sa kabutihang palad, hindi mo na kailangang magbayad sa pagkakataong ito. Kung hindi pangkaraniwan ang galit ng tatay mo. Sinasabi mo na ang stall na ito ay may, ano ang mga mahahalagang bagay. Bakit hindi ako makalaya? Diyos ko. Mabuti na lang at may kakayahan akong mag-move on. Sa katunayan, ang rebultong ito ay binubuo ng, nagkakahalaga ito ng 15 milyon. Nagliliwanag na perlas. Boss. Magkano yon? Hey. Ito ay isang tunay na gintong tanso mula sa dinastyang Ming. Nakapirming presyo 500,000, magagamit. Sa palagay ko hindi mo talaga nais na magbenta. Tanglan, alis na tayo. Punta tayo sa ibang lugar. Hey, boss, pwede po kayong magtakda ng presyo. Hindi ka ba pwedeng magtakda ng presyo? Ang bilang ng mga pulgada ay bumaba mula 500,000 hanggang 100,000. Diyos ko! Ito ay masyadong malupi. Sa katunayan, ang aking kapatid ay may kakayahang umabot ng 100,000. Umabot ka sa antas na ito. 100,000 okay lang. Nag-aaksaya ako ng pera dahil sa pagiging kaibigan mo. 1,000 renminbi. Magkano ang gastos ng dudu? 1,000 yuan. Masyadong mahal. Ang mga item na nagkakahalaga ng 500,000 ay ibinebenta sa halagang 1,000. Paano mo ito bibili? Kung ang presyo na ito ay maaaring makipag-ayos, napakabongga ng may-ari ng store na yon. 1,000 transaksyon. 1,000 baht lang ang presyo. Mas maganda bang magbayad ng cash o gift code? Talagang ibinigay nila ito sa akin. Scanner ng gift code ng ulo. Nakatanggap ng 1,000 renminbi. Halika na. Wala nang magandang natitira sa store na ito. Ibalik ang rebulto ng badha na ito. Dalhin mo na lang sa tatay ko. Sige, tatawagan ko na lang si Papa. Kumusta, tatay? Nasa mall ka ba? Hoy, kumusta ka na? Ako at si Kuya Lin Yuan. Nakahanap ako ng isa pang maganda. Talaga? Okay lang ako. May gusto akong kausapin kay Lin Xiaoyu. Halika sa ganitong paraan. Hihintayin kita sa tindahan. Nais ko sa iyo ang isang ligtas na paglalakbay. Pupunta kami kaagad. Kapatid na Lin nasa mall na ngayon si Papa. Pumunta tayo roon ngayon. Sinabi rin niya na may gusto siyang kausapin sa iyo. Halika na, wala nang oras para mag-aksaya. Guys, dumating na kayo.
Lanan, sabi ni Xiaolan, bumili ka na ng isa pang kayamanan. Naway palawakin ko ang aking mga pananaw. Tatay. Kailangan kong magmadali at makita ito ngayon. Nagustuhan ito ni Kuya Lin Yuan sa unang tingin. Maaari mo itong bilhin sa halagang 1,000 yuan. Lanan. Hahaha. Lin Xiaoyu o Lin Xiaoyu. Hindi ko talaga inaasahan ito lol. Hindi ito pinansin ni Uncle Tang. Hindi ko inaasahan ito sa lahat. Sa totoo lang, mali ang pagkakaintindi mo sa akin isang araw, di ba? Haha. Tatay. Ang ibig mong sabihin ay mali ang paghuhusga ng mga opisyal ng sementeryo, di ba? Tingnan ang rebultong tanso na ito. Ang magandang hotel na ito sa Hu ay may maaliwalas na pakiramdam. Tingnan ang rebultong tanso na ito. Magaspang at makintab. Maaaring hindi man lang ito tunay na tanso. Madali itong masira kahit na may magaan na pagpindot. Tipikal na modernong peking kalakal. Wala itong halaga. Lin, isang junior na kaibigan. Okay lang, 1,000 yuan lang. Ito ay isang aral na natutunan. Madalas akong maglakad-lakad sa tabi ng ilog. Sino ba naman ang makakaiwas sa pag-aayos ng sapatos? Haha, Tang. Ano sa palagay mo? Gagawa ba ako ng simpleng pagkakamali na ganyan? O, ano ang nangyayari? Tinitignan ko ang mga ito sa kalahati ng aking buhay. Ito ay tiyak na isang peking tao. Ang napili ng mga tagahanga, Delal, where is the last hammer? Ipahiram mo ako ng kaunti. Sisirain mo na naman ba ang mga gamit mo? Wow, napakatalino niyan. Tama ang nahulaan mo. At Lanan. Ay. Laotang. Mangyaring mag-iwan ng iyong mga komento tulad ng sumusunod. Oops! Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang likas na nagliliwanag na perlas. Tignan mo, napakakintab nito. Ang mamahaling hiyas na ito ay mayroon ding bihirang sukat. Mula sa aking lumang karanasan, ang halaga ng merkado na ito ay hindi bababa sa 15 milyong ba. Isang bed lang ito. Nagkakahalaga ng 15 milyon. Listen, Lin Xiaoyu. Paano mo malalaman? Ang tansong rebulto na ito. Akala ng lahat ng nakakita nito ay basura. Paano mo masisiguro kung ano ang nasa loob nito? Pagkakuha ko nito kaagad, parang may nasa loob. At ang aking intuwisyon ay palaging tumpak. Sinabi niya sa akin na may magandang bagay sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, tila, hindi pa rin siya nagsisinungaling sa akin. Ang mga nakababatang henerasyon ay tunay na mapag-aalinlanganan. Ang mga nakababatang henerasyon ay tunay na mapag-aalinlanganan. Ang industriya ng antike ay hindi kailanman nagkaroon ng isang katulad mo. Isang bituin na hindi kailanman nagkakamali. Hahaha. Sa ngayon, ako ay isang matandang lalaki, ay nalinlang. Hindi man lang nila napansin ang disgis. Hinahangaan kita ng labis. Hahaha. Batang kaibigan na si Lin. Upang maging tapat, ang aking Boya Pavilion, ang gusto ko ay isang bagay na maaaring magdulot ng paggalang. Mga sparkling na perlas. Ang piraso ng iyong, maging ito man ay sa mga tuntunin ng kalidad o laki. Lahat sila ay may lahat ng mga kwalifikasyon. Ewan ko ba kung ibibigay sa akin ng kaibigan ko. Handa akong magbayad ng 15 milyong baht para bilhin ito. Kasi nagustuhan ito ni Ewan Tang. Bukod dito, dapat din itong maging paboritong regalo ng tindahan. Pagkatapos ay ipagpapatuloy namin ang presyo na iyong ibinigay. Isang matalik na kaibigan na tulad ni Lin, napakabait mo. Halika. Bumuti na ang sitwasyon, nakatanggap siya ng 15 milyong yuan. Diyos ko! Kapatid na Lin Yuan, ikaw ay kahanga-hanga. Iyon lang. 10 milyong pera ang nasa kamay. Ang swerte ay isang bagay lamang ng swerte. Hoy, hey, ngunit tatay, hindi mo ba sinabi kanina na may erandi ka? Hinahanap mo ba si Kuya Lin Yuan? Tingnan mo, ang ganda ng memorya ko. Hinahangaan ko lang ang kayamanan na ito. Tama yan, may member po ako sa Antiques Association. Isa rin siyang bihasang kolektor. Lalo na sa ngayon, nag-aabang sila sa akin. Ano ang ginagawa niya kamakailan? Nakatanggap ako ng isang mahalagang kayamanan. Hindi rin ako sigurado. Sabihin mo sa akin na hanapin ko siya. Tinutulungan ako nito na magkaroon ng mas maliwanag na mga mata. Iniisip ko si Lin Xiaoyu. Ang iyong matalas na paningin, mas mahusay kaysa sa akin. Bakit hindi ka sumama sa akin? Mabuti na lang at sumama sa kanya si Xiaolan. Hayaan silang maging bukas sa isang mas malawak na pananaw sa mundo. Kakit-akit na batang lalaki. Tunog ka wili-wili. Sige, sasamahan kita. Sino ang nakakaalam, baka makabili ako ng mas mura. Talaga? Mahusay. Hindi ito dapat ipagpaliban. Halika na. Sige, umalis na tayo. Kumusta, Yuan Tang? Sa wakas ay dumating ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Pumasok ka. Oh, mantis bunso mo ang anak mo, di ba? Alam ko, eh. Ito ay kaibigan ko ito. Lin Yuan Lin Xiaoyu.
Huwag mong hayaang lokohin ka ng kanyang kabataan. Napakatalim na paningin. Ito si Boss Zhao. Boss Zhao. Ito si Lin, kaibigan ko yan. Ikinagagalak ko na makilala ka. Hello, pasok ka na. Sige, umalis na tayo. Hentang Xiansheng. Mga antikes. Huwag mong isipin na dahil lang sa nagdala ka ng isang bata dito ngayon, upang makatakas ka ng ligtas. Kahit na dumating ang hari ng langit ngayon, hindi ko rin kayo maprotektahan. Gagamitin ko ito. Gagamitin ko ito. Oh, hahaha. Tang, idilat mo ang iyong mga mata. Ito ay isang tansong kalakal mula sa mga dinastyang Shang at Zhou. Biglang ang mukha ng isang hayop, isang uri ng sinaunang lalagyan ng alak ng Chino. Kinailangan ng maraming pagsisikap para makuha ko ito. Tanso, ang pagkakakilanlan ay palaging ang aking kahinaan. Mali ang nabasa ko sa mga liham ilang taon na ang nakararaan. Traumatizes pa rin ako. Mga antikes, ang piraso na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo. Ang mga dekalidad na peking produkto ay nakatuon lamang sa iyong mga kahinaan. Hanggat sinasabi mo na ito ay totoo, agad ko itong inireport sa staff. Tumatanda ka na at unti-unti nang lumala ang iyong paningin. Hindi maiwasang makilala ang katotohanan at kasinungalingan. Dapat sa akin ng presidente. Lanan. Tama ang hugis at pattern. Ang kulay ng kalawang ay mukhang natural din. Ngunit pakiramdam ko ay may mali. Ngunit hindi ito gaanong malinaw. At paano kung ito ay peke? Laotang, hindi mahirap para sa iyo na mapansin ito. Kanan, haha, hindi. Tignan natin ulit si Uncle. Parang hindi naman fake. Magtiwala muli sa iyong likas na katangian. Ito, mula sa aking nakaraang karanasan, ang pattern ay simple at antique. Ang kalawang ay tumatagos sa mga buto. Dapat itong totoo. Sandali lang, maghintay. Kapatid na lalaki, sinusuri ni Tang ang presyo ng isang lumang tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam ang rules? Lin Xiaoyu, ang tinutukoy mo ay si Tang, di ba? Sa palagay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Malamang na ito ay isang peking tao. Peking. Tatay. Ang mga likas na katangian ni Brother Lin Yuan ay palaging tumpa. Bakit hindi mo subukang muli? Ang pagsuri sa pagiging tunay ng mga tansong antiquities ay palaging ang aking kahinaan. Sa katunayan, naramdaman ko rin na may mali. Pero hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit peke ito. Ang pangalan mo ay Lin Yuan, di ba? Si Old Tang ang pangulo ng ating Antiques Association. Hindi pa siya nagpasya. Sino ang itinuturing mong iyong sarili? Maging tapat tayo. Ang iyong mataas na posisyon, siya ay isang peking tao. Mukhang makatotohanan. Binata. Mayroon ka bang anumang ebidensya upang suportahan ang iyong mga claim? Anong kalokohan ang sinasabi mo? May ebidensya ako. Wala akong ebidensya. Maglakas loob ba akong sabihin yon? Matapang ka talaga. Kaya, subukan natin ang ating kapalaran. Kung, mapapatunayan mo ba na peke ito? Mga item sa aking antigong tindahan. Pumili ng anumang item at kunin ito. Kung hindi mo mapapatunayan na peke ito, maaari mo itong gamitin upang patunayan na ito ay isang fa. Kaya ngayon, dapat ay nasa ilalim siya ng aking mga binti, Zhao Wei. Gumapang siya at ipinagtapat ng malakas ang kanyang pagkakamali. Dapat ding ipaalam ito ni Tang sa publiko. Ang produktong ito ay tunay. Ngayon tingnan natin kung ano ang maaari mong gawin. Walang problema. Kapatid na Lin, huwag maging walang pasensya. Paano kung ito ay isang bitad? Napakahalaga ng kwento ni Lin Xiaoyu. Hindi na kailangang gawin yon. Mangyaring magpahinga, hayaan mo na lang sa akin. Isinasaalang-alang ang hugis ng paksang ito. Ito ay malamang na tanso mula sa mga dinastyang Shang at Zhou. Biglang ang mukha ng isang hayop, isang uri ng sinaunang lalagyan ng alak ng Chino. Napakalinaw ng texture, kalawang at batik-batik. Mabigat ang pakiramdam sa aking mga kamay. Ang lumang mansa na ito ay sapat na gulang. Sa unang tingin, mukhang totoo. Hahaha, sa palagay ko gagawa ka ng ilang mga trick. Hindi ba't ito ay isang pagsuko? Lubos na katawa-tawa. Halika. Ihain mo sa akin. Ngunit ang piraso ng ang peking bahagi ay mukhang masyadong malinis. Tunay na tanso, libu-libong taon na ang edad. Panloob na kaagnasan at mineralisasyon. Ibabaw, imposibleng maging ganoon ka-uniform at siksik ang root system. Ngunit tignan kung ano ang iyong isinusuot. Homogeneous na mga materyales. Sa loob ng joint sa maraming mahalagang punto dito. Pinapanatili nito ang mga bakas ng modernong amag ng maayos. Ito ay isang peking kalakal. Mga sakit na hindi mabubura. Paano ito posible? Ang mga panloob na detalye. Paano niya nalaman? May kapangyarihan ba siyang magkita? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi sapat ang mga salitang walang kabuluhan. Ano ang mga panloob na bakas?
Sa palagay ko ikaw mismo ang gumawa nito. Kailangan ko ng ebidensya. Ngunit, kailangan nating butasin ang layer ng balat na ito upang suriin ito. Lumabas ito sa loob. Alam mo ba kung magkano ang gastos? Alam mo ba kung magkano ang gastos? Gumastos ako ng $10 milyon para dito. Bumili gamit ang tunay na pera. Maaari mo bang bayaran ang gastos kung ito ay nasira? Kung magagawa ko ito sa pamamagitan ng paano natin mapapatunayan na siya ay peke. Kaya kumuha tayo ng malaking panganib. Kung napatunayan mo na siya ay isang huwad, hindi ko nahahayaan na pumili ka. Sinira ko ang mga kakaibang pinggan ng restaurant ng direkta at sinira ang mga ito. Ang mahalaga ay kapag nakapasok na ito, wala ka bang napansin? Huminya, ito. Nung binili ko yung mga ganyan, email address. Malinaw na nakasulat sa itaas, 10 milyon. Sa oras na yon, hindi ka mawawala ng kahit isang sentimo ng pera ko. Oops, handa akong magbayad ng 10 milyong baht para ilantad ang tunay mong kakanyahan. Pati na rin ang mga paboritong bagay ng iyong tindahan. Huwag magpanik. Tignan mo ang kanyang mapangakit at mapangakit na kalagayan. Parang hindi siya kayang kumita ng 10 milyon. Nagsusugal siya. Hindi ako naniniwala na ito ay psikolohikal na digmaan. May resibo po ako. Umupo pa rin. Okay, mabuti yan. Kasi napakabait ni Boss Zhao. Pagkatapos ay hindi ako magiging magalang. Kaibigang Lin, huwag kang mawala ng pasensya. Ang 10 milyon ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Ang bagay na ito ay maaaring talakayin pa. Tatay. Naniniwala ako kay Kuya Liuan. Hindi siya makikipaglaban sa anumang labanan na hindi siya sigurado kung mananalo siya. Martilyo ng tanglan, kapatid na lalaki, ugali mo bang sirain ang mga bagay-bagay? Industriya ng mga antigo. Ang katotohanan ay ang katotohanan. Ang peking tao ay isang peking tao. Nakakagulat na makatotohanan. Mga scam at pandaraya. Insulto ito sa ating mga ninuno. Mga kayamanan na naiwan. Lanan, nagbebenta ka ng mga mapanganib na peking produkto. Kailangan kong basagin ito. Talaga bang naglakas loob kang durugin ito? Talagang naglakas loob ka bang durugin ito? Nagkakahalaga ito ng 10 milyong ba? Kailangan mong bayaran ako para sa mga pinsala. Ano ang pagmamadali? Suriin ng mabuti ang iyong mga gamit. Iyon ang dapat niyang maging. Ang iyong tanso. Ang panlabas na bahagi ay walang putol na natapos na. Paano ang tungkol sa loob? Wow, ang ganda talaga ng bronze. Pagkatapos ng libu-libong taon ng kaagnasan, ang pagbaba ng timbang ay natural na magaganap. Nais mo bang simulate ang bigat ng orihinal? Ang mga lead weights ay espesyal na ipinasok sa loob upang madagdagan ang counterweight. Makikita mo ang mga bakas na sanhi ng mga lead weight. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan na katibayan. Nakikita ko. Nakikita ko. Ang pinuno na ito. Ang tipikal na modernong sahig ng paghahagis na ito. Peking. Ito ay napakamakatotohanan na halos imposibleng sabihin kung ito ay totoo o peking. Zhao Wei, ginamit mo ba talaga ang ganoong uri ng kasanayan sa kutsilyo para lokohin ako? Dahil ito ay isang bagay na nagkakahalaga lamang ng ilang daang dolyar. Ang iyong 10 milyong Miwe shopping voucher. Saan ito nanggaling? Posible bang kayo ang lumikha nito? Pagkatapos ay gumawa sila ng isang tiyak na plano. Saktan mo si Emantang. Ito ay isang liham mula sa Pangulo ng Asosasyon. Hindi, ito ay Zhao Wei. Bilang isang nakatatandang miyembro, paano sila maglakas loob na gawin ang gayong kakilakilabot na bagay? Gusto mo bang pilitin akong gumawa ng maling desisyon gamit ang mga peking kalakal? Sirain ang aking reputasyon. Gusto kong umupo sa Pangulo. Ikaw kayong lahat. Paninirang puri. Ang mga resibo na ito ay tunay. Nalinlang din ako. Dahil sa ganitong uri ng antigong industriya, maaaring gamitin ang uri ng tingga at zinc na nakapaloob sa loob. Mga piling tao na antigong estilo ng pagbuburda ng mga pamamaraan ng pagbubuha. Hindi higit sa 3 at kamakailan lamang may nag-aral na ng teknolohiyang ito. Ikaw lamang. Isang lumang pabrika na lihim na kinokontrol. Kung hindi ikaw, sino nga? Tapos na ang lahat, tapos na ang lahat. Isang baliw na lalaki na nagngangalang Linyi ang talagang naglakas loob na sirain ang mga bagay-bagay. Nabigo ang mga pagtatangka na agawin ang kapangyarihan. Ngunit matatalo sila. Zhao Wei, sa oras na yon, naging matagumpay ako dahil sa tatay mo. Sa ganitong paraan ka naging miyembro ng Antique Society. Hindi inaasahang. Kailangan mo pa bang gumamit ng gayong masamang pamamaraan? Naglagay sila ng patibong para sa akin. Bumalik upang isumite ang iyong liham ng pagbibitiw. Pag-alis mula sa asosasyon. Mula ngayon, wala nang katulad mo sa grupong ito. Oh, Yen Ratang. Alam kong mali ang ginagawa ko. Halos gabi na lahat. Bumalik ka na lang, maghintay.
Ano pa ang kailangan mo? Napilitan akong magbitiw sa samahan. Ako si Boss Zhao. Masama talaga ang memorya mo. Hindi nagtagumpay ang aming taya. Ang tinatawag na kayamanan ng iyong tindahan. Hindi mo ba dapat ibigay sa akin ang paboritong bagay ng aking tindahan? Ngunit kinailangan kong magbayad ng napakataas na presyo. Ang pag-anyaya sa kanila ay napakahirap. Hindi natin dapat ibigay ito sa kanya. Bibigyan ko siya ng isa pang bihirang sahali. Sapat na ang trabaho kapag hiniling. Mamili ng kayamanan. Inilagay ko ito sa loob. Isang lugar na hindi gaanong namumukod tangi. Ordinaryong tao lang siya, kaya hindi niya ito maalala. Diyos ko! Tignan ang aking memorya. Kukunin ko ito kaagad. Hoylin Xiaoyu. Tingnan. Ito ang pag-ibig ni Huang. Glazed plum vase sa ilalim ng pula, asul at puting glazed dinastyang Ming. Nasa iyo na ito ngayon. Ito ay totoo. Ito ay isang napakagandang gawa ng katutubong palayok mula sa kalagitnaan ng dinastyang Qing. Ang halaga ng merkado ay humigit kumulang 8 milyong ba. Enad, Boss Zhao. Ito ang pag-ibig ng iyong tindahan. Iyon lang. Bakit hindi mo gusto ito? Kailangan mo pa rin ba ito? Oh, Zhao. Napakalaki ng tindahan mo. Ito ang pag-ibig ng aming tindahan. Panatilihin nating buo ang ating mga nakaraang taya. Pipiliin ko ang isa sa aking sarili. Email address. Hindi mo rin ito mahahanap. Nasaan ang tunay na kayamanan ng tindahan? Maaari kang bumili ng anumang gusto mo sa aking tindahan. Ako, si Zhao Wei, tinutupad pa rin ang pangako ko. Wow, ang Emperor Seal ay nagkakahalaga ng isang maliit na target. Narito ito, sa loob ng sirang kahon na ito. Pambansang kayamanan talaga ito. Hoy, hey! Alin o mahal? Ano ang ginagawa mo dito? Tingnan, ang lahat ng ito ay mga scrap na materyales at mga dokumento sa accounting. Dadalhin kita sa ibang lugar. Bakit? Emmeline. Ito, ang mga ito ay mga walang kabuluhan na mga knickknacks lamang. Paano ito naiba? Yung bote na binigay ko lang sa'yo, bumangon. Gustong-gusto ko talaga ang maliit na kagamitan na ito. Mahusay. Mahusay. Wow, ang galing naman ni Lin. Sir, accountant lang siya. Ordinaryong bato. Hindi naman pera si Zai Jinki. Nasaan ang mga antigong bagay sa aking tindahan? Porselana. Maaari kang pumili ng anumang estilo ng kaligrapya o pagguhit ayon sa iyong kagustuhan. Kumusta, boss? Sa harap ng mga mata ng lahat. Hindi mo sasabihin na hindi ba? Bilang karagdagan sa, gustong-gusto ko talaga ang maliit na kagamitan na ito. Ano ba ang nangyayari, pere? Ano ito? Lanan. Ito ay isang hugis dragon knob. Ito langis sutla inuki. Maaari bang pag-ari ng jade na ito si Zhao Ye? Maaari ba itong maging isang larawan mula sa higit sa isang dekada na ang nakalilipas? Nawala sa isang auction sa isla ng Hong Kong. Pinaniniwalaang ang barya ay pag-aari ng isang feudal na Panginoon mula sa kanlurang dinastyang Han. Puting jade seal sa hugis ng isang leon at isang dragon. Sa auction na yon, pagkatapos ng isang record high ng halos $50 milyon. Pagkatapos nyon, wala nang balita. Hindi ko inasahan na mawawala ito sa iyong mga kamay. Ang jade seal ni Lin Xiaoyu ay napanatili ng maayos. Maayos ang pagkakasunod-sunod, makasaysayang at masining na halaga. Noong mga panahong iyon, maaari itong ibenta sa halagang $50 milyon sa auction. Sa merkado ngayon, ang mga numero ay tiyak na higit pa kaysa doon. Wow, napakamahal nito. Mukhang si Boss Zhao. Ang tindahan na ito ay mayroon ding ilang magagandang bagay. Kapag nangyari yon, pagkatapos ay tatanggapin ko ang alok. Salamat. Tanglaw at Xiaolan. Sa araw na ito, nag-ani kami ng isang napakahusay na ani. Halika na. Ito ay kahanga-hanga, parang alam mo na ang lahat ng oras. Ang kayamanan ay nakatago doon. Ikaw ay isang masamang tao, mabuti na lang at nakarating kami sa bahay ng lolo't lola ko. Sayang naman. Ngayon ay maayos na ang lahat. Hindi ako ang presidente. Pinalayas din nila ako. Ang pinakamapanganib na bagay ay ang mahalagang kayamanan ni Lao Zai. Iyon ay, binili ko ito sa halagang $50 milyon sa oras na yon. Hinayaan niya itong tumakas ng walang kabuluhan. Tanglin Yuan. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Kailangan nating maghintay at makita. Hahaha. Nakikita ba ninyo ito? Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yan mula sa berde hanggang sa maputla. Puti na sinusundan ng lila. Sa bandang huli parang talong. Natawa ako hanggang sa mamatay. Lin, isang junior na kaibigan. Maraming salamat sa araw na ito. Kung hindi, mawawalan ako ng mukha.
Maaaring malagay sa panganib ang aming mga upuan sa venue. Nakaramdam ako ng kahihiyan. Naroon na ako mula pa sa simula. Sa palagay ko ikaw ay isang profesional na kolektor. Sa palagay ko hindi ikaw ang pangulo ng asosasyon. Sana ay maging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Ako ay lubos na pinarangalan. Yellen, itatala ko ito kung sakaling kailanganin ko ito sa hinaharap. Hanggat hindi ito labag sa moralidad. Tungkulin ko iyon. Mga matatanda na dapat kong gawin ng walang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Imantang. Sa katunayan, si Zhao Wei ay isang tao, paghihiganti. Sa ngayon, napakalaking pagkalugi ang naranasan niya. Hindi namin ito pababayaan. Kailangan mong maging maingat. Huwag mag-alala. Dito tang alam ko kung ano ang ginagawa ko. Lanan, Ling Xiaoyu. Ano ang mga plano mo sa Jade Seal na ito? Ito ay isang pribadong pag-ari. Buntong hininga pa rin. Lumangtang ipadala sa akin ang item na ito. Ito ay isang simpleng bato lamang. Iniisip ko pa rin kung mabuti bang ibenta ito. Ipasa ito sa isang taong nakakaunawa nito. Sa katunayan, ito ay mas mahalaga. Yidnan, 100,000,000. Tanging ang mga hangal lamang ang tumangging magbenta. Ang pagbibigay nito sa akin sa aking mga kamay ay magiging isang pag-aaksaya. Hoy, Lao Chen! Elder Tang, narinig ko ang isang chismis na, narinig ko ang pakikipag-usap mo sa isang binata na nagdangalang Lin Yuan. Zhao Wei, mga mahalagang bagay na siyang kayamanan ng tindahan. Natanggap ko na ito. Ang iyong data network ay napakakahanga-hanga. Kakauwi ko lang. Hindi kita kausapin, lol. Plano kong magsagawa ng auction ng mga dekalidad na kalakal. Nawawala ako ng ilang mahalagang bagay. Tanungin mo ang batang kaibigan na yon. Kayamanan sa kanyang mga kamay. Handa ka na bang gumawa ng quote? Ang presyo na ito ay tiyak na magugustuhan siya. Ling Xiaoyu. Mayroon akong isang matandang kaibigan. Gusto niyang itanong sa iyo ang tungkol sa Jade Seal na ito. Handa ka na bang gumawa ng quote? Ako ay lubos na nalulugod. Lanan. Hoy, Lao Chen. Sumang-ayon si Lin Xiaoyu. Mahusay. Kaya gawin natin ito sa lalong madaling panahon, bukas ng tanghali, dito sa aming Jinsheng Auction House. Tignan natin kung ano ang nasa loob ng Jade Exhibition Room. Tiyuhin, halika na at paligayahin mo ako sa sarili mo. Okay. Huwag mag-alala. Tiyak na makakarating ako doon. See you tomorrow, hahaha. Yung taong tumawag lang sa akin, ang pangalan niya ay Chen Hansheng. Siya ang may-ari ng Jinsheng Auction House. Lumang Chen, isa siyang tunay na tao sa industriya ng mga lumang panahon, mga mapagkukunan ng network, visual. Wala sa kanila ang simpleng presidente na tulad ko. Ano ang maihahambing? Maliit na Lin kung ikaw ay may pabor kay Chen, pagkatapos ng pagpaparehistro sa kanya. Ang kalsadang ito ay mas malawak. Ito ay sinasabing isang hindi kapani-paniwalang mabilis na pagtaas sa kapangyarihan. Hindi ito isang pagmamalabis kahit kaunti. Ang mga auction ay mga lugar kung saan nakasalansan ang magagandang item. Sino ang nakakaalam, baka makatagpo pa tayo ng isang mapagbigay na milyonaryo tulad ni Eng Tang muli. Upang maging matapat, gusto ko talagang palawakin ang aking horizons. Salamat sa iyong pagpapakilala, Eng Tang. Lanan, mamatay. Gaano kaliit ang mundo? Yo. Sino sa palagay ko? Swerte pala ni Linda Chen ang murang bagay. Bilang karagdagan sa ang aming kagalang-galang na tagapangulo Tang, anong nangyari? Magtiwala sa mga kayamanan na iyong natuklasan. Gusto kong sumali. Oh, Zhao, tinanggal ka na sa samahan. Walang pupuntahan. Nandito ka para mapasaya si Elder Master Chen, di ba? Sa ngayon, napapalapit na ako kay Kuya Germs. Kahit na walang samahan, okay pa rin ako. Sa kabaligtaran, ikaw yon. Ang pagkuha ng murang mga bagay ay nakasalalay lamang sa swerte. Sa totoo lang, iniisip niya na napakahalaga niyang tao. Dito, nangangailangan ito ng isang matalas na mata at maraming taon ng karanasan. Hanggat ako, isang malaking karangalan para sa akin na matanggap ang pasasalamat ni Eng Chen. Ang mga pagkain na kinakain ko dito, lousy na may interest. Dadalhin namin ang lahat ng mga pagbabalik para sa iyo, Boss Zhao, sa isang lipunang pinamamahalaan ng pamamahala ng batas. Hindi pinahihintulutan ng stealth robbery. Mangyaring magbigay ng daan. Oha! Karapat-dapat ka rito. Desperado ka na bata. Tignan natin kung gaano katagal mo mapanatili ang ganitong uri ng pagmamataas. Hanggat kaya kong makuha ang paghanga ni Emmer Chen, magagawa ko yon. Tignan natin kung paano ka mamamatay. Ang selyo ng emperador ay mayroon ding mukha ni Lin Yuan. Determinado akong makuha ito. Lin Xiaoyu, ibigay mo sa akin ang selyo ng emperador. Gusto kong ilagay ito sa likod ng entablado. Hayaan si Chen at ang mga eksperto na suriin ito. Itakda ang pagpepresyo. Maraming salamat po, Eng Tang. Salamat sa iyong tulong. Oha! Emmeline. Ikaw talaga yan. Oh, Master Zhao. Nagkataon lang. Tiyak na hindi ito nagkataon. Ang iyong tagumpay sa mundo ng mga antigo, napakabilis nitong kumalat. Wala kang masama kapag naghahanap ka ng murang bagay. Tinalo rin niya si Zhao Wei.
Wow, hinahangaan ko talaga kayo. Talagang pinahahalagahan kita. Ang tagumpay ni Master Zhu ay dahil lamang sa swerte. Sir Sarah, nandito po ba kayo para sumali sa Eat Bulaga ngayon? Nais ni Jijiksuan na makamit ang napapanatiling pag-unlad. Sa prinsipyo, dapat ding magkaroon ng sertipiko mula sa Antiques Association. Sir, noon pa man ay gusto ko nang gawin ito. Sumali sa isang Antiques Association. Ilang beses na akong nagsumite ng mga aplikasyon. Lahat sila ay naglaho ng walang bakas. Hindi ko ba naririnig iyon? Dumating na si Pangulong Tang. Gusto kong subukan ang aking kapalaran. Tingnan natin kung ihahatid natin ito ng personal. Swerte naman ni Kuya Jun. Gusto kong ipakilala ang aking sarili. Ito ay si Pangulong Tang. Tang Xiancheng, lumang tangke. Ito ang may-ari ng Yejixuan. Boss Zhou. Kaibigan ko siya. Parehong ang kanyang pagkatao at ang kanyang paghuhusga ay napakahusay. Malaki ang naitulong nila sa akin. Hindi ito. Kamakailan lamang, nais kong sumali sa samahan upang matuto ng higit pa. Oh, Yenra Tang. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Zhu Heng, isang bagong henerasyon ng mga pinuno. Noon pa man ay hinahangaan ko ang samahan na ito. Sabik na sabik akong sumali sa samahan at matuto dahil kaibigan siya ni Yongling. Lubos na inirerekomenda ng mga kaibigan. Tiyak na hindi iyon problema. Ang aming mga asosasyon, kailangan natin ng mga taong may talento tulad ni Emma Zhou. Mga pinagkakatiwala ang kasamahan. Hintayin na lang natin na matapos na ang auction ngayon. Ako mismo ang nagdala sa kanya para mag-apply para sa asosasyon. Oh, salamat. Chairman Tang, salamat, Inalin. Diyos ko. Totoo ba ito? Elralin, maimpluwensyahan ka talaga ngayon. Kahit na ang Pangulo ay may labis na paggalang sa akin, lahat ng ito ay gawa ni Tang Lautai. Iyon ay dahil napakahusay mo rin. Professor Zhou, umupo ka na lang. Mga kagalang-galang na panauhin, manahimik kayo. Malapit nang magsimula ang auction. Una, bigyan sila ng mainit na palakpakan. Maligayang pagdating sa mga nag-umpisa ng auction na ito. Tagapagtatag ng aming Ginseng Auction House. Chen Hansheng, Master Chen. Salamat sa lahat ng dati kong kaibigan. Patronage mula sa mga bagong kaibigan. Ang mga dumalo sa event na ito ay pawang mga eksperto. O baka naman may mga taong nagmamahal sa mga Pinoy at may kanya-kanyang relasyon sa kanila. Kaya naman naghanda ako ng ilang special items. Magandang bagay. Binuburin ito ng mga maliliit na bagay na ginagawa ko sa aking sarili. Tama ang narinig ko, di ba? Peking mga dokumento. Maging ang matandang guro na si Chen ay nagpeke ng mga dokumento. Maging ang matandang guro na si Chen ay nagpeke ng mga dokumento. Ang auction na ito, bahagyang naiba mula sa nakaraan. Sino nga ba naman ang makakakita nito ngayon? Ang ginawa ko ay peke. Maaari itong tumpak na makahanap ng mga depekto. Gagawa ako ng exception at ipapapasok ko siya sa trabaho. Maging una sa akin. Bilang karagdagan, siya rin ang nag-iisang disipulo sa likod ng mga eksena. Nais kong sabihin na hindi kailanman tumanggap ng isang estudyante si Master Chen sa buong buhay niya. Dumating sila para maghanap ng kahalili. Kung ako ang magiging huling disipulo ni Elder Chen, mga tip para sa paglalakad sa gilid. Tinutulungan ako ng langit. Ang huling disipulo ay nakatakdang maging akin. Nung naging kapalit ako ni Elder Chen, Tang, tingnan natin kung gaano kamayabang. Kontaminado ng mga peking kalakal. Ano ang ibig sabihin nito? Oh, nakikita ko. Dito na mamalagi ang talino ni Old Chen. Ginagawa niya ito. Gusto ko lang patunayan ito. Ang aming lakas at katapangan. May mga taong nag-aatubili at hindi naglakas loob na bumili. Kaya kabaligtaran ang ginawa ko. Mataas ang presyo. Sa makatuwid, sa ganitong paraan ko lamang mapapatunayan ang aking katatagan at lakas ng loob sa pananalapi. Maya-maya pa ay napansin ako ni Uncle Chlo. Noong panahong iyon, si El Chen Lao ang nag-iisang disipulo na nanatiling tahimik. Siguro ako. Elder Chen, ang tanong na ito ay hindi gaanong simple. CJ. Formal nang sinimulan ang auction. Salamat, Yan Chen. Nagsimula na ang auction. Unang entry. Qing Dynasty Ceramic Bowls Qianlong Period, Lotus Pattern. Isang piraso sa perpektong kondisyon. Panimulang bid, 800,000. Ang bawat pagtaas ay hindi maaaring mas mababa sa 50,000. Mangyaring mag-quote ng 850,000 ba? 1,000,000, 2,000,000. Nag-donate siya ng $2 2,000,000. Mayroon bang mga bidder na handang itaas ang presyo mula sa 2,000,000 ba? Ang mangkok ng pansit na ito ay may pinakamalaking halaga sa merkado na 1.5 milyong yuan. Nawalan na ba ng pag-isip si Zhao Wei? Hindi ba't mawawalan ka ng pera dahil dito? Narinig ko na natiso
bunsod lang siya. Ito ay isang pagtatangka na gumastos ng labis na pera upang maakit ang pansin. Kunin ang atensyon ni Emmer Chen. 2 milyong beses, 2 milyong doble, 2 milyong ba 3 item. Congrats, 16 na years old ka na. Magandang simula. Emmer Chen, makikita mo ang sarili kong lakas. At katapatan masyadong, diba? Ikalawang entry. Dinastyang Ming Berdeng Jade inukit na bakal na panulat mga motif ng landscape. Panimulang presyo ng auction, 1 milyon. Ang bawat hakbang ay dapat na hindi bababa sa 50,000 ba? 4 milyon. 2 kabayo sa Dinastyang Ming. Bid panimulang presyo, 2 milyon. 5 milyon. Zhao Wei. Lahat ng pera ay nakukuha nila sa bulsa nila, diba? Para sa maliliit na bagay, yun lang. Magbayad ng maraming pera. Ang mga produktong ito ay magagamit na sa merkado. Hindi ito sulit. Naging sikat na naman ang reputasyon ni Master Chen. Hindi sulit ang paggastos ng ganoong kalaking pera. Napakaganda ng sitwasyon. Ngunit hindi naman ako tiningnan ni Chlo. Siguro naalala niya yon. Sinabi ng maikling paningin na grupo. Ang matandang lalaki na si Chen ay nagtitinda din ng mga kalakal na may adulterated. Ito ay isang malinaw na pagsubok ng katapangan at katapatan. Hanggat sapat ang sinseridad ko at ang aking pinansyal na posisyon ay nagpakita sa kanya ng aking katapatan. Siya ang nag-iisang tahimik niyang disipulo. Pera na ginastos ngayon, maaari kang makakuha ng doble ng iyong cashback sa loob lamang ng ilang araw. Ang susunod na item ay isang malaking kayamanan. Puting jade seal ng prinsipe ng Western Han Dynasty na may pulang pindutan ng dragon. Maayos ang pagkakasunod-sunod. Napakahusay na kondisyon. Bid start, 50 milyon. Ang bawat hakbang ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Hindi ito ang itinatago ni Zhao Fie. Ito na ba ang paboritong regalo ng tindahan? Paano ka nakarating dito? Nabalitaan ko na kanina pa ito kinuha ni Jian Luo. Tila totoo. Ngayon ay marami na siyang nawalan ng mukha. Lahat ng ito ay dahil sa iyo na maaari nating lokohin ang mga tao sa araw ng kasinungalingan ng Abril. Hintayin mo na lang na maging disipulo ako ni Master Chen. Ngayon kailangan mong magbayad ng 100 beses pa para sa pagkain na ito. Ito ay isang napakahusay na bagay. 63 milyon o 100 milyon. Si Emmer number 16 ay nagbid ng 100 milyon. Mayroon bang mas mataas na isa? Nakikita ba ni Old Chen ang lakas ko? Upang suportahan ang iyong bid, maging ang mga lumang koleksyon ko, lahat sila ay handang bumili sa isang mataas na presyo. Ang katapatan na ito ay makikita sa buong langit at lupa. 100 milyong beses, 100 milyong doble, 100 milyon 3 beses. Binabati kita sa iyo 16 para sa matagumpay na pagbebenta. Bilhin ang nawala sa kanya sa halagang 100 milyon. Siguradong nawala ng pag-isip si Zhao Wei. Parang nabigo siya noong nakaraang pagkakataon. May mga problema siya sa pag-isip. Kapatid na lalaki. Sabi mo ganito ang itsura niya. Makakakuha ba ito ng 100 milyon ng libre? Ibalik mo na lang sa tunay na may-ari nito. Makatarungang presyo. Karapat dapat siya rito. Sino ang nagsabi sa kanya na gumawa ng masasamang bagay? Paggawa ng peking porselana. Maraming tao ang nasaktan. Sa pagkakataong ito, sinubukan din nilang bayaran ang aking ama para sa kanyang karma. Congrats, 16 na years old ka na. Ang mga kaugnay na pondo ay matatanggap pagkatapos makumpleto ang auction. Makipag-ayos ng sama-sama. Nagpapatuloy ang auction upang makamit ang paghanga ni Emmer Chen. Sulit ang lahat. Dalhin yan at pag-usapan ito. Naintindihan ko, Ye Chen. Mga ginoo, ang susunod na item na i-auction ay medyo espesyal. Hexagonal celadon vase mula sa Song Dynasty Imperial Porcelana Horno. Regular na hugis, makintab na barnisan. Bid start, 8 milyon. Ang bawat hakbang ay dapat na hindi bababa sa 500,000. 8.5 milyon siyam milyon. Ito ay talagang peking. Naghanda ako ng ilang dagdag na bagay. Magandang bagay. Binuburin ito ng ako mismo ang gumawa ng mga maliliit na peking ito. Sinabi na ito ni Kuya Germs kanina. Naghalo rin siya ng sarili niyang homemade fake jewelry. Ito na ang exam, tatay. Ang bote na ito, sa tingin ko ito ay mukhang medyo maganda. Bakit hindi natin ito bilhin? Ang basag na patong ay mukhang talagang kaakit-akit. Kung talagang gusto mo ito, pagkatapos ay susubukan ko ito. 750 o, Laotang. Huwag ka nang mag-alala, Imantang. Parang may mali dito. 15 milyon. Si Emmer no 16 na ang bidder. 15 milyong beses. 15 milyong doble. 15 milyong triple times. Binabati kita sa iyong numero 16 na sa matagumpay na pagbebenta ng iyong bahay. Ang ginoo na ito. Ang alok na isinumite mo lang ay hindi ka panipaniwala. Masasabi mo ba sa matandang ito? Bakit ka magbabayad ng mas mataas na presyo kaysa dati? Ang bot na ito ay nakuha sa auction bilang karagdagan sa buong kaganapan. Gumastos ka ng maraming pera sa mga pagbili sa loob ng 4 na taon. Haha, Emmer Chen. Ang iyong ideya ay talagang kamangha-mangha. Matagal nang hinahangaan ni Junior Zhao Wei ang pangalan ni Elder Chen. Matagal ko nang pamilyar ang pangalang ito. Ano ang nakikita natin sa ngayon? Napakaswerte ko. Napakaswerte ko. Haha, matandang Chen. Mga auction na hawak mo. Ang bawat piraso ay isang kayamanan. Mukhang mas marangya pa ang kapaligiran. Lubos ang pasasalamat ng mga nakababatang henerasyon. Ginawa ng batang ito ang lahat ng makakaya niya para matulungan ako. Ito rin ay isang pagpupugay sa iyo at sa lugar na ito. Hindi mo na kailangang purihin ako ng ganoon. Hinihiling ko lang sa'yo, bakit mo nalaman na ang bote na ito ay nagkakahalaga ng $15 milyon? Ano ang gusto mo tungkol dito? Chen, tingnan ang iyong tono ng balat, ningning, at mansa.
Ito ay walang alinlangan na isang bihirang piraso mula sa opisyal na pottery urn ng Song Dynasty. Sa ngayon, trabaho na rin si Emma Chen. Ang item na ito ay dapat na isang bagay na espesyal. Bakit? Isa pang cringe. Tingnan lamang ito ng mababaw. Bulag na pagsunod. Mukhang. Gayunpaman, walang nakakaintindi kung ano talaga ang ibig kong sabihin. Peking boat. Binili sa halagang 15 milyon. Hindi ito isang koleksyon. Ito ay isang pilak na sunog upang panatilihin kang mainit. Mga kabataan. Sinabi mo lang na peke ito. Hindi naman masyadong nagsalita ang binata ni Emma Chen. Sapat na ang pagtingin lamang sa bagay na ito. Ang kagandahan at kaakit-akit nito. Parang masyadong perpekto at pare-pareho. Kung ikukumpara sa mga particle na naipon sa loob ng libu-libong taon, mayroon pa ring ilang mga maliliit na pagkakaiba. Sabihin mo sa akin ang higit pa. Emma Chen. Huwag mo nang pakinggan ang kalokohan niya, mga pampaganda. Isa siyang baguhan na hindi kailanman lumalabas sa kanyang maliit na bahay. Gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa mga pamantayang hurno? Ito ay isang bagay lamang ng swerte. Ikaw ay lubos na iginagalang sa iyong pabrika. Paano sila magbebenta ng mga peking produkto? Kinuwestiyon niya ang iyong otoridad. Linyuan, huwag isipin na nakuha mo ang tama. Nagiging labag sila sa batas. Nagsalita siya ng malupit sa harap ng matanda na si Chen. Hindi ka karapat-dapat tumahimik. Hayaan mo muna ang kaibigan mo na magsalita. Ito ay isang mahalagang kayamanan ng porselana mula sa mga hurno ng mga kawani ng pamahalaan ng dinastyang Song. Ito ay lamang ang jade tulad ng hitsura ng patong, likas na pagbubukas. Gayunpaman, ang patong ng bote na ito ay mukhang masyadong maliwanag at makintab. Ang pambungad na eksena ng kwentong ito, masalimuot ngunit kulang sa puwersa ng buhay. Tila may gumawa nito ng sadya. Bukod dito, makikita rin ang pulang flint na lumilitaw sa hubad na talampakan ng mga paa. Ang mga kulay ay lumulutang at magkakapatong. Sa makatuwid, kaya naman naglakas loob ang binatang ito. Maaaring hindi ito ginawa noong panahon ng Song Dynasty. Bawat pangungusap ay nasa punto. Kapag kinopya ko, sadyang iniwan. Ang ilan sa mga ito ay napakahirap matukoy ang mga depekto. Napakabata pa ng batang ito. Napakatalim na paningin. Ang aking maliliit na saloobin. Posible ba talaga na nakaharap tayo sa isang taong nakakakita sa atin? Ilang araw pa lang siya sa industriya. Nagbabasa ako ng ilang libro. Nagsasalita siya ng mga kalokohan sa harap mo. Emma Chen. Huwag mo siyang pakinggan. Inalis ng mga taong dumarating si Eng Zhao. Kunin ang 15 megapixel screenshot na ito. Buong refund dahil tama ang sinabi ni Lin, ang batang kaibigan. Ang hexagonal na bote na ito ay aking sariling gawain. Maliliit na bagay. Ito ay peking. Wow, peking ito. Sa katunayan, ang gawain ito ay gawa mismo ni Emma Chen. Peking ba ito? Lumang Chen. Nabanggit mo kanina na ang ilan sa mga produkto ng iyong mga kakumpetensya ay mga peke. Totoo ba ito? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kanang channel ng liwanag. Ang mga pattern na ito ay nakuha mula sa lihim na pamamaraan na ginamit ko upang lumikha ng mga tribo ng kaaway. Pula ng Firestone. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpipinta ng mga pigment mula sa mga mineral. Iyon ang sinabi ng binata. Lahat. Siya lamang. Nakita mo na ang mga tricks ko. Oops, may nag-alok ba ng $15 milyon? Gusto kong bilhin ito. Ala. Pasensya na. Ilan, nahihilo ako. Lumang Chen. Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong jokester? Ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Noong una, ang pagsubok na ito ay inilaan upang subukan ang lahat. Isang maliit na tanong ang tinanong. Ang halaga na binabayaran mo. Buong refund. Ang maliit na batang lalaki. Napakahusay na paningin, tapang at tamang ugali. Napakabata. Napakabihirang talaga. Upang maging aking disipulo. May huling buhay ka na, ang tatlong item na ito ay ang lahat ng aking mga paboritong bagay. Ang bawat isa ay may sariling pinagmulan. Mahalaga. Kailangan mo lamang pumili mula sa tatlong ito. Piliin ang isa sa tingin mo ay pinakakapaki-pakinabang. Kung pipiliin mo, ikaw lang ang nag-iisang disipulo ko, si Chen Haisheng. Chen, kailangan mo talagang isipin ito. Maswerte lang siya paminsan-minsan. Hindi ito maasahan. Sir Chen, pwede po bang piliin ang huling disipulo? Siyempre, dapat kang pumili ng isang taong may maraming taon ng karanasan tulad ko. Dapat magtalaga ng mga taong may mataas na kakayahan. Normal na yan, mga tampok at lakas, mga peking produkto.
Nakikita mo pa ba ang anumang mga sulyap nito? Ngunit ako ay nasa lugar na ito. Ginagastos nila ang lahat ng tunay na pera. Hindi ba't iyon ang lakas? At patunay ng paggalang ko sa'yo. Kung siya ang nag-iisang disipulo mo, kumusta naman ang lahat ng pera na ginastos ko? Kung gayon, dapat kang maging napakayaman. At ito ay napakamahal. Yelan, hindi ko ito tinatanggap. Dahil gusto ni Emon Chen ng patas na kompetisyon. Pagkatapos ay susubukan kong mag-take ng risk sa kanya. Tanging ang tatlong item na ito. Nagsuot ako ng one-piece dress. Nakasuot siya ng one-piece na damit. Pumili ng isa sa bawat isa. Kaninong pagpipilian ang mas mahalaga? Sino ang kwalipikado? Maging iyong huling disipulo. Hindi ba't makatarungan yan? Kumusta, Yin Anzao? Bakit ka kumikilos na parang ligaw na aso? Hindi ko sila maiiwasan. Itigil ang pagsasalita ng mga kalokohan. Sabihin mo sa akin, naglakas loob ka bang harapin ang hamon na ito? Kung hindi ka maglakas loob na harapin ang hamon, umalis ka na rito ngayon kasi nakikita mo rin yan, di ba? Ngayon gusto ng boss ko na makipagkumpetensya sa akin. Handang sumama sa kanya ang binata. Gayunman, kailangan namin si Emon Chen upang magpatotoo para sa amin. Kung ang bagong henerasyon ay natalo, kaya kapag ang iyong mga mag-aaral, ang pagkakataong ito at katayuan, pusang loob na tinalikuran ng mga nakababatang henerasyon ang kanilang mga karapatan, walang mga reklamo sa lahat. Okay. Kung matatalo ako, automatikong aalis ako sa antique market. Kagiliw-giliw na. Gustong-gusto ko lang panoorin ang mga taong nakikipagkumpetensya at makita kung sino ang mananalo. Kapag nangyari yon, sino ang dapat unang pumili? Siyempre, ako ang pipiliin muna. Bakit kailangan mong mauna? Dapat tayong maging patas. Nandito ako ngayon para maghagis ng barya. Hulaan ang mukha upang husgahan kung ito ay isang salita o isang bulaklak. Bakit hindi mo piliin ang isa sa mga ito? Sige, itatapon ko na lang. Kung pipiliin ko ang mga bulaklak, pinipili ko ang mga salita, di ba? Kagalang-galang na mga Panginoon. Pinipili ko muna. At B. Tingnan ko kung sino ito. Oh, tiyuhin. Ang magkabilang panig ng iyong katawan ay pinalamutyan ng mga bulaklak. Nanloloko ka ba? Sino ang nagsabi sa iyo na huwag munang suriin ang mga barya? Ang panuntunan ay kung sino ang unang pumili ay maaaring hulaan muna. Pinipili ko muna. Tama ang hula ko. Siyempre. Magsisimula muna ako. Umiwas. Bulok na hangal na bastardo. Hindi ka basta-basta manloloko. Paano ka maglakas loob na itulak ako? Hindi kita sasaktan sa araw na ito. Hindi naman tang ang last name ko. Hoy, hey, sinabi mo rin ba na gusto kong sirain ang mga bagay-bagay? Napakainit mong tao, madaling magalit kahit sa maliliit na bagay. Hahayaan ko siyang pumili muna. Maaari kang magtiwala sa akin. Mga Ginoo. Sa araw na ito, palawakin ko ang aking mga horizons para sa lahat. Pumili ng isang tunay na hiyas mula sa tatlong ito. Tingnan niyo ito, lahat. Kakaibang hugis. Ang material ay hindi ginto o jade. Sa panlabas, hindi ito isda o ibon. Ako si Zhao Wei, na may maraming taon ng karanasan sa industriya ng antigo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Sa aking opinyon, galing ito sa isang maliit at hindi kilalang workshop. Peking kalakal na nilikha mula sa imahinasyon. Ang mga bagay na ito ay nagsisinungaling lamang dito. Ito ay isang kaso lamang ng isang tao na nagpapanggap na iba. Ang simpleng agate cup na ito, sa katunayan, nagkakahalaga ito ng 200 milyon. Totoo ba ito? Ang bitag ng matandang lalaki ay talagang matalino. Bulag si Zhao Wei. Mali ang akala nila na ang mga perlas ay tunay na mga mata ng isda. Lahat, suriin ito. Ito ay isang jade relic mula sa korte ng dinastyang Ming. Purong puti. Walang kapantay na pagkakayari. Ang aura ng maharlika tungkol sa halaga. Sa aking opinyon, hindi bababa sa 1 milyon. Ako na ang pumili, ikaw na ang bahala. Umalis na silang dalawa. Maliit na batang lalaki. Nasira ang tasa ng tsa. Mga basag na tasa. Lahat sila ay halatang basura. Maghintay ka sandali at malalaman mong mali ka. Pinili ko ito. Yellen, natalo ka na. Piliin mo ito sa iyong sarili. Maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Anong magagandang bagay ang maaaring mangyari? Dapat mawala ka sa araw na ito. Napagpasyahan na ang resulta ng laban. Ako, si Zhao, ang nanalo. Boss Zhao. Ang iyong kakulangan sa karanasan ay nagpapatunay na ang iyong kaalaman ay limitado. Marami kang matututunan. Alamin mo muna kung bakit ka nagmamadali. Wala pang sinasabi ang referee. Kailangan ba natin ng direktor? Malinaw na ang mga resulta. Siyempre nanalo ako sa contest na ito. Ang nagwagi ay si Ling Yuan.
Ito ay impossible. Ganap na imposible. Chen, tingnan mo ng mabuti. Nasa aking mga kamay ito. Ngunit ito ay totoo. Gintong inlay jade sa korte ng dinastyang Ming. Purong puti. Ano yon? Ito ay. Ang jade mo ay ang iyong ruy. Ito ay isang tunay na produkto sa labas ng kahon. Napakagandang pagkakayari. Mahalaga. Ang market cap ay humigit kumulang na $1 milyon. Ngunit ang taong pinili ni Lin Xiaoyu ay ang taong iyon. Isa ito sa mga napili kong item noon. Itim na agate tasa na may open work bago ang Qin Dynasty. Ito ay nagkakahalaga ng 200 beses na higit pa kaysa sa ruyi sa iyong kamay. 200 nas, 200 katumbas ng 1 milyon. 200 milyon iyan. Hindi ito isang tipikal na agate rock. Ang hilaw na material nito ay isang napakabihirang mansa ng dugo. Ginintuang gallstone. Ito ay isang kombinasyon ng gitna at kanlurang kapatagan sa pre-dinastyang Qin. Advanced na teknolohiya. Walang malinaw na talaan sa mga aklat ng kasaysayan. Mayroon lamang isang napakaliit na bilang ng mga imahe sa bilog ng sinaunang sining. Mayroong ilang mga hindi malinaw na mga talaan. Masasabing ito ay isang pambihirang kayamanan. Si Xiaoyu, nang piliin niya ito, ibahagi ang iyong mga saloobin. Masyado nang mabait si Chen. Pakiramdam ng batang ito ay napakakakaiba ng bagay na ito. Ang loob ay agate. Buhay na buhay. Bukod pa rito, lumilitaw ang ibabaw. Binubuo ito ng mga sinaunang konstelasyon at mahiwagang totem. Ang katumpakan nito. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong artesano. Kaya sa palagay ko, maaaring hindi ito angkop para sa pagpuno ng tubig. Sa halip, tumutukoy ito sa panahon bago ang dinastyang Qin. Ilang estado o tribo, mga sagradong bagay na ginamit sa mga sakripisyo, mga materyales at proseso na ginamit, dapat ay nawala ito. Sa makatuwid, ito ay may makasaysayang halaga. Mas mataas kaysa sa mga ordinaryong ginto. Maganda ang alahas na pila. Kung ano ang nakikita at iniisip mo. Batang kaibigan na si Lin, ang lahat ng ito ay resulta ng aking pananaliksik sa paglipas ng mga taon. Hindi inaasahang sumang-ayon sila. Ang mga nakababatang henerasyon ay tunay na mapag-aalinlanganan. Ang mga nakababatang henerasyon ay tunay na mapag-aalinlanganan. Ito ay impossible. Bata pa lang siya. Paano ito posible? Saksi, ano ang itinakda ko lang? Ang unang hakbang sa pagtuklas ng mga peking produkto ay ang paghahanap ng pumunta sa tunay na second pass cemetery. Lahat ng komunikasyon ay matagumpay. Tulad ng napagkasunduan, maaari siyang magtagumpay sa akin. Simula ngayon, Lin Yuan. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko. Chen Hansheng, bilang karagdagan, siya rin ang nag-iisang disipulo sa likod ng mga eksena. Ibabahagi ng matandang lalaki na ito ang lahat ng kaalaman, pangunawa, at karanasan na naipon niya sa buong buhay niya. Itinuro nila sa isa't isa ang lahat ng nalalaman nila. Umaasang mapanatili ang tama at protektahan ang isipan. Ipasa ang pangunawa at katangiang ito sa susunod na henerasyon. Salamat sa iyong kabaitan, guro. Tiyak na matutugunan ni Disciple Lin Yuan ang mga inaasahan ng guro. Susundin ko ang mga turo ng aking guro. Mag-aral ng mabuti. Bakit? Maghintay ng ilang segundo. Boss Zhao, maaari tayong magsugal. Lahat ng nandito. Lahat sila ay mga saksi. Naaalala mo ba? Ilang sandali na ang nakalipas. Hindi mo ba sinabi na magretiro ka na sa industriya ng karaan? Sa taong ito, nakikipagtulungan ka sa mga pabrika upang makabuo ng mga dekalidad na peking produkto. Mga scam ng kolektor, naghahanap ng malaking kita. Naglagay din sila ng mga patibong para saktan si Chairman Tang. Sinusubukang agawin ang kapangyarihan. Ang aming antigong negosyo sa kalakalan ay ginagawa sa pamamagitan ng katangian na may integridad. Hindi namin kayang tiisin ang mga dayuhan na tulad mo. Ang paggawa ng isang bagay ay dapat palaging may paraan para makalabas. Gumawa ka na lang ng mukha. Panatilihin ko ang iyong karangalan sa pagsusugal na ito. Ano-ano ang mga benepisyo ng iyong pagmamataas? Ni hindi man lang ako nag-aayos ng sapatos ko. Lanan, ang aming antigong negosyo, nangangailangan ito ng matalim na mata. Ang aking pinag-uusapan ay ang aking konsensya. Hindi ko matiis ang mga pandaraya at panloloko na tulad mo. Yaong may masamang hangarin. Ikaw. Ano ka? Bakit hindi ka nalang magmadali palabas dito? Paano ito posible? Paano ko magagawa yon na wala sa isang ordinaryong bata? Hindi ako naniniwala. Sa kasalukuyan, Zhao Wei nasa antigong industriya. Mga kilalang tao, narito ang lahat. Ang iyong mga kilos ay makikita sa lahat. Mula ngayon, kung gayon, hindi ka na bahagi ng grupong ito. Dapat mong isipin ito muna. Impossible. Lin Yuan, ikaw ang aking disipulo. Ito ang kauna-unahang regalo na ibibigay ko sa iyo.
Narito ang isang larawan noong naglalakbay ako sa buong bansa. Mula sa pag-aaral ng hindi mabilang na mahahalagang at bihirang kayamanan. Email address. Mayroong maraming mga anekdota mula sa iba't ibang mga industriya na karamihan sa mga tao ay hindi gaanong alam tungkol sa at mga tip para sa pagkakakilanlan. Sa araw na ito, nais kong ipaubaya sa inyo ang bagay na ito. Salamat sa iyong kabaitan, guro. Ang item na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 gintong barya. Tiyak na susundin ko ang mga turo ng guro. Araw at gabi ay mag-aaral ang mag-aaral. Hindi ko bigin ang boss ko. Naway lagi kang magkaroon ng malinis na puso tulad ng isang bata. Gamitin ang iyong mga mata upang makilala ang tunay at peke. Kumilos ng may budhi. Salamat sa inyong lahat. Ngayong araw, auction at internship acceptance ceremony ni Emerchen. Matagumpay na nakumpleto. Matagumpay na mga bidder. Pumunta sa departamento ng pananalapi upang ayusin ang account. Sa wakas ay dumating na ang pangunahing kaganapan. Master's degree knowledge transfer at pag-aproba. Ito ay tunay na mahalaga. Ngunit hindi na kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Napakahusay, 10 trilyon. Sa katunayan, umabot na sa 100 milyon ang bilang ng mga bisita. Bilyonaryo na ako ngayon. Diyos ko! Naging matagumpay si Ling Xiaoyu sa panahong ito. Zuto pa rin ko ang pangako ko ngayon. Dadalhin kita ngayon sa association. Kumpletuhin ang opisyal na proseso ng subscription. Maligayang pagdating sa Antiques Association. Salamat. Chairman Tang, salamat Imalin sa pagpapakilala. Master Zhu, masyado kang mabait. Mula ngayon, tulungan natin ang isa't isa sa pagsasama-sama. Maglakad sa tamang landas. Lanan. Higit sa 100 milyon, tahanan at kotse. Hahaha. Huwag nang mag-alala tungkol sa pera. Makakahanap pa rin ako ng murang gamit. Simple lang ang buhay, yenen. Ito ang Diyos ng mga mayayaman, di ba? Hahaha. Mga kaibigan, nakikita ko na hawak mo pa rin ang iyong tunay na pagkatao. Gamitin ang karamihan sa iyong mga kasanayan. Ang naipon na kayamanan ay lumampas sa inaasahan. Mahusay! Mahusay! Sa araw na ito, muli akong magbibigay ng tulong sa inyo. Magdagdag ng higit pang mga supernatural na kapangyarihan sa mata na ito. Ito ay isang magandang bagay na nakatago sa masamang kapalaran. Pagkatapos nito, hindi lamang natin malalaman ang tunay na kahalagahan ng isang partikular na bagay. Ngunit maaari rin itong maging ipinanganak sa dilim. Damhin ang mga kayamanan at yakit ang mga ito. Posible ring malaman ang pinagmulan at pinagmulan nito. Mangyaring gamitin ang mensaheng ito ng may pag-ingat. Huwag kalimutan na ang tadhana ng Diyos ay may katapusan. Alagaan ang iyong sarili. Kung may pagkakataon man sa hinaharap, siguro magkikita tayong muli. Hahaha. Hoy mga kaibigan. Ano ang iyong ginagawa? Ano ang tinitingnan mo? Dobleng paru-paro Jade Palawit. Mga tradisyon ng ninuno ng pamilyang Tang. Malinaw kong nakikita ang pinagmulan ng kayamanan. Saan mo ako tinitingnan? Ibig kong sabihin, wala. Huwag ka nang tumayo dito. Maaari rin tayong maglakad-lakad sa lumang kalye. Maaaring mangyari ang mga leaks. Okay. Pagkatapos ay makikinig ako sa iyo, kapatid. Xiaolan, Jade Palawit sa paligid ng iyong leg. Mukhang medyo makaluma na. Yan ang ka-love team ng pamilya mo, di ba? Sabi ng tatay ko. Iniwan sa akin ng lola ko ang pamana na ito. Bakit? Hindi, sa palagay ko hindi ko pa nasabi sa iyo yon. Ito ay dapat na isang pamana ng pamilya. Paano mo malalaman? Hulaan ko lang. Kunin natin ang isang pamilya tulad ng pamilya ni Tang bilang isang halimbawa. Ang pagkakaroon ng isang heirloom Jade Palawit ay tila makatwiran, di ba? Totoo ba ito? Ngunit ang iyong hula ay hindi ka panipaniwalang tumpa. Kalahating araw akong naglalakad sa lumang kalye na ito. Hindi ito maganda. Lahat ay scrap metal. Ito ang kapangyarihan ng kapalaran. May mga magagandang bagay sa malapit. Sumama ka sa akin. Ano ang iyong ginagawa? Halika na. Kapatid na lalaki, bakit mo ako dinala dito? Sa gayong mapanglaw na lugar, ano ang maaaring umiiral? Sa ibaba ay may kayamanan. Hindi na tayo nandito. Sa mga gustong matutong maghukay ng libingan. Maghukay ng butas dito. Kumusta? Matandang lalaki, maaari ko bang hiramin ang iyong ho? Huwag mag-alala. Ibabalik ko ito sa iyo mamaya. Napakaganda niyan, bata. Huwag itong sirain. Salamat sa pangako na ibabalik ang produkto sa perpektong kondisyon. Ano ito? Nakakaawa sa kaguluhan.
Wow, anong klaseng bato ito? Ito ay napakahusay na kalidad ng hilaw na jade. Napakaswerte namin. Sa pagkakataong ito, nanalo kami ng isang malaking premyo. Sinasabi ng lahat na ang pagsusugal sa jade ay maaaring magpayaman sa'yo. Isang sugat ang nagpahirap sa'yo. Ang isa pang sugat ay nagpapayaman sa'yo. Ang Laozi ay sinasagisag bilang isang hexagram. Napakahalaga ng mga kutsilyo ni Laozai. Bakit ka pa rin nakatayo doon? Dali, salamat, sir. Mga kabataan ngayon. Itinuturing nila ang bato na parabang ito ay isang mahalagang kayamanan. Bakit? Dumating na ang silver medal. Ito ay ang pangalan ng kanyang guro ay Tanglan. Siya ay anak na babae ni Tang. Ngayon, naging follower na ako, Yila Default. Isang mahusay na tagasunod ni Tang. Hindi masama. Hindi masama. Sa palagay ko magkasya sila ng maayos. Hindi masama, maliit na bata. Hahaha. Chen. Tumigil ka na sa pagbibiro. Oh, guro, nandito ako ngayon para magtanong sa inyo ng isang mahalagang tanong. Mayroon kang malawak na network ng mga relasyon. May kilala ka bang mga eksperto sa pagsusugal ng jade? Mayroon ding mga maaasahang pagpipilian. Mga channel ng supply ng raw jade stone. May kakilala akong makakapag-guide sa akin sa sining ng pagsusugal sa jade. Siya, araw-araw ay maraming bato ang pumapasok sa planta. Lai Kaishi, bakit ka interesado sa industriyang ito? Napaka-interesado. Guro, gagawin ko talaga yon sa isang bato. Mangyaring suriin ito muna. Ang batong ito isaalang-alang ang texture at mga sangkap, hindi tulad ng mga bato na nakuha mula sa mga maginoo na minahan. Parang nakabaon sa ordinaryong lupa sa loob ng maraming taon. Napakatalino ng paningin mo, ganap na tama. Ang pinagmulan ng ganitong uri ng pagbagsak ng bato ay hindi alam. Ito ay mas mahirap na suriin kaysa sa ordinaryong hilaw na bato. Ordinaryong hilaw na bato. Pagsusuri sa minahan at mga katangian nito, may mga pahiwatig na dapat sundin. Ang panloob na istruktura ng ganitong uri ng hilaw na bato ay ibang-iba. O wala itong halaga. O baka naman nagkataon lang na natagpuan ito. Mahalaga. Ang panganib ay napakataas. Huwag kang mag-alala, guro. Hindi ako nawala ng kahit isang sentimo. Kumusta naman ang batong ito? Hinukay ko ito ng walang kabuluhan sa ilang, sa labas ng lungsod. Kahit na ito ay scrap metal lamang. Wala naman akong nawala. Naiwan ang bata na nagmamakaawa. Ang pamimili ng libre ay talagang gumagana sa bawat oras. Bala, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ang huling disipulo ko? Halika na, ipapakilala ko sa iyo ang isang tunay na dalubhasa. Salamat, guro. Napakahusay. Sa wakas, makikilala ko ang isang tunay na guro. Kapag nakarating ka na sa iyong patutunguhan, mangyaring obserbahan, at makinig ng mabuti. Maraming disipulo ang nakaunawa. Oh, Chen. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Oh, kung ano ang isang bihirang panauhin. Ang dalawang lugar na ito ay Shinjuku. Ito ang aking bagong estudyante, si Ling Yuan. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ako po ay anak ni Pangulong Aquino. Tanglan Ling Yuan. Ito ay si Qi Zhenyu. May-ari ng Chuyon Pavilion, ang aking kaibigan sa loob ng mga dekada. Bilang karagdagan, siya rin ay isang tunay na dalubhasa sa industriya ng pagsusugal sa jade. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa iyo. Shai. Kumusta, Shai? O ikaw. Ito ay isang bagay na pinag-uusapan ng husto sa industriya ng antigong kamakailan. Kamangha-mangha. Lin Yuan, Chen, napakaswerte mo talaga. Kailangan mong mag-aral ng gayong magaling na magtrabaho. O dakilang badha. Binisita mo ang aking munting templo ngayon. Hindi ka lang naman nag-inuman ng tsaa, di ba? Upang maging matapat. Interesado ang mga estudyante ko sa pagsusugal sa jade. Kumuha rin siya ng bato. Iniisip ko, dalhin siya sa iyong tunay na bodha. Matuto. Hayaan mo akong tulungan kang mapaunlad ang iyong mga mata. Oh, Chen, masama talaga ang pakiramdam mo sa akin. Paano ako maglakas loob na tawagin ang aking sarili na isang dalubhasa sa harap mo? Lahat sila ay natututo mula sa isa't isa. Matuto tayo sa isa't isa. Ikaw ba ang nasa Antique Market? Nakakita ako ng maraming magagandang bargains. Lin Yuan Bar. Narinig ko na napakatalino ng iyong mga mata. Gayunman, ang industriya ng pagsusugal na ito ng jade. Ang paglalaro ng mga bote at garapon ay hindi katulad ng ginagawa nyo. Maging ang mga Diyos ay hindi nila maunawaan ang lalim ng mga bato. Umasa ka lang sa swerte. Mag-ingat na huwag mawala ang lahat ng pera na kinita mo sa industriyang ito. Sabi nga ng mga tao, ang lalaking ito ay, oh, Chen. Ito ang aking walang silbi na pamangkin. Bata pa lang ako sa industriyang ito. Natuto ako ng kaunti. Hindi nila alam ang kanilang mga limitasyon. Ikinalulungkot ko ang paggawa nito ng biro. Hoik Xiaoli. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay si Chen Hanshen. Master Chen, ang dakila ng antigong industriya. Pinagsama-sama ang 10 chairman ng board of directors ng aming pamilya. Ngunit ang mga bagay na iyon ay hindi sapat upang maramdaman siyang hindi masaya. Magpakita ng kaunting paggalang. Tiyuhin, hindi ko sinasadyang saktan si Chen. Hindi ko talaga kayang tiisin ang estudyante niya. Hindi siya mukhang mas matanda kaysa sa akin. Bakit ito ay kaya mayabang? Maihahalin tulad ba ang mga antiquities sa jade gambling? Ano ang alam mo? Hindi pa nakatanggap ng disipulo si Elder Master Chen sa buong buhay niya. Ano
ang isang matalas na mata. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng mga katangiang mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Mas mabuting ibaba mo ng kaunti ang lakas ng tunog. Kung patuloy kang nagsasalita ng hindi mapigilan, bumalik ka agad. Hoy, hey, Elder Chen, ang mga kabataan ay walang muwang pa rin. Patawarin mo ako. Ngayon na nakarating na kami dito, sundin natin ang mga patakaran. Li Xiaoyu, interesado ka bang magtrabaho sa aming pabrika? Pumili ng ilang bato. Suriin ito, Boss Heng Shai. Huwag mag-alala, dinala ko ang sarili kong mga bato. Iyon lang. Humihingi po ako ng tulong sa inyo at kay Emmer Chen. Isa pang bagay. Maaari ko bang pahintulutan ang espasyo na ito upang ilagay ang aking computer? Buksan ang bintana at gumawa ng isang incision. Buksan ang bintana at gumawa ng isang incision. Panlabas na ibabaw at adherent lupa. Hindi ito katulad ng galing sa akin. Parang nasa normal na lugar. Matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Sarah, ang ganda ng mata mo. Totoo yan. Nahukay mula sa isang lupang walang kabuluhan sa labas ng lungsod. Ang landing rock na ito. Kung ito ay pinutol sa 100 piraso, magkakaroon ng 79 na piraso na natitira. Ang pangalan ng babaeng ito ay Lin, dapat handa kang mawala. Mga pagkalugi ng Boss Chi. Kailangan mo ng lisensya. Hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo sa batong ito. Hinukay ito mula sa mga suburb. Bigla silang pumili ng 1 piraso ng pagkain mula sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay dumating ang mga bato upang lumikha ng mga problema. Sa palagay mo ba ito ay isang basura ng basura? Ang aking damdamin laging napakatumpa. Pakiramdam ko lang, tiyak na may isang bagay sa loob ng batong ito. Chai, pwede mo bang ikat ito para sa akin? CJ. Laoli, yakma ito upang umangkop sa iyong karanasan. Magandang boss, magpanggap. Hahawain natin ito sa 2 bahagi mamaya. Ang ibig sabihin nito ay purong puting bato. Tignan natin kung paano mo ito haharapin. Makinig ng mabuti. Email address. Walang puting karne dito. Haha, malawak ang puting espasyo. Ikaw ba ay isang tao na mahilig maglaro ng mga bote at garapon? Sa tingin ba niya ay henyo siya sa pagsusugal ng jade? Napakatawa. Huminya, nakita ko na lang na may mga magagandang bagay sa loob. Anong klaseng swerte ito? Lamang, hatiin ang lugar sa mga berdeng lugar at mga di-berdeng lugar. Ito ay pinutol. Ang guro na yon. Ang iyong mga kasanayan sa kutsilyo ay napakahusay, walang kapintasan. Ito ay pinutol ng tama sa tahi sa pagitan ng katad at laman. Maaari mo bang i-edit muli mula rito? Sa pagkakataong ito, gupitin ito ng kaunti. Gaano man karaming beses itong pinutol, mananatili itong pareho. Ang basura ay basura. Ang 10 pagbawas ay isang pag-aaksaya ng oras. Huwag sayangin ang oras ng ibang tao. Child, tumahimik ka. Isa pang kwento. Umalis ka na rito ngayon. Sina Emmer Chen at Lin Xiaoyu ang mga panauhin. Sino ang magbibigay sa iyo ng karapatang sisihin ang iba? Sinundan ni Emily ang linya na iginuhit ni Emmeline. Mag-ingat. Magandang boss. Diyos ko. Ito ay Diyos ko. Anong nangyari? Hayaan mo akong tingnan. Lahat ng berde, oh my God, oh. Ang berdeng imperial ay kasing linaw ng salamin, maliwanag, mayaman, at unipormeng kulay. Ang kadalisayan na ito. Malinis at malaya sa mga impurities. Ang kahangahangang kalidad ng kulay at espiritu na ito. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na matatagpuan sa isang regular na minahan. Nangyayari ito sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon ng geolohikal. Pagkaraan ng mahabang panahon, mangyayari lamang ito kung tayo ay pinapakain ng mga espiritual na puwersa mula sa langit at lupa. Hindi ito pag-ari ng sinuman. Kung ang material na ito, maaari nitong kunin ang lahat ng jade pool. Ang halaga nito ay hindi bababa sa $500 milyong ng IKEA. 500 milyon, napakaganda mo, Emmeline at Emmer Shai. Ang last name ko ay Jane. Nasa negosyo sila ng jade jewelry. Angkop ba ang material na ito? Maaari ba akong tumingin? Oh ha! Mahigit 30 taon na ako sa negosyo ng alahas. Ang material na ito, binaligtad nito ang aking pangunawa. Si Lin ay isang tao na may malaking potensyal. Ang pangalan ko ay Shen, at handa akong magbid ng 500 milyong yuan. Paglilipat ng mga pondo sa lugar, si Emmer Jane ay isang prangka na tao. Kapag nangyari yon, ang bato na ito ay sayo. Salamat, Lin. Ipapadala ko sa iyo ang pera ngayon. 7 taon na ako sa industriyang ito.
Ako mismo ang nag-aral ng libu-libong bato. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong kahanga-hangang produkto. Ngayon alam mo na palaging may isang tao na mas may talento kaysa sayo. Maraming mga layer ng langit na mas mataas kaysa sa langit. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Iyon ay dahil siya ay hindi ka panipaniwalang maswerte. Isang bulag na pusa ang hindi sinasadyang nakatagpo ng isang patay na daga. Linyuan nangangahas ka bang hamunin ako? Dito, sa bahay ng tita ko, bawat isa sa amin ay kumuha ng isang bato. Ang taong nag-aalok ng pinakamataas sa lugar na yon. Kung sino man ang mananalo, para makita ng lahat, sino nga ba talaga ang may kakayahan? Kailangan kong ipahiya ka dito. Tingnan mo si Uncle Chen. Isa ka lang walang silbi na tao na umaasa sa swerte. Siguro, baka mag-isip ulit si Elder Chen tungkol sa recruitment ng mga intern. Naku, may isa pang tugma na dapat panoorin. Gustong-gusto kong panoorin ang mga kabataan na nakikipagkumpetensya. Linyuan, ano sa palagay mo? Malugod ka bang tinatanggap? Ikumpara natin ito sa kaibigang ito. Hindi pa rin ako naniniwala dito. Sa ngayon, gamitin natin ang mga pangyayari para mapatay ang apoy sa isyong ito. Gisingin kita, CJ. Kapag nais ni Kuya Shi na magbigay ng payo, syempre, matutuwa akong tutuparin ang kahilingan. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang isang alituntunin. Ang mga kabataan ay hindi dapat maging masyadong mapagpasensya. Oops, yan ang hindi naman mawawala sa mga kabataan, di ba? Elder Chen, ano sa palagay mo? Ang mga kabataan ay napakasigla at masigla. Haha, ikaw at ako ay matatanda. It's been a long time since nakita ko ang dalawang tao na nag-eye contact ng ganito. Haha, tumatanda na ako. Mag-enjoy tayo sa panonood ng palabas. Hahaha, lanan. Ha? Ha? Haha. Napagdesisyonan ko na, ang open work na ito ay mula lamang kay Mushisha. Masikip na shell. Sariwang aromatic pollen. Linyuan, ikaw na ang bahala. Huwag hayaang ang napakaraming pagpipilian ay mag-iwan sa iyo ng pagkalito. Tulungan ng Diyos. Bagamat mas mababa ang halaga nito kaysa sa nabili ko lang, ngunit sapat na yon upang patayin ka kaagad. Ay! Pinili ko ang isang ito. Dapat mong piliin ang pagpipiliang ito. Ang ganitong uri ng basura sa inyong lahat, tingnan nyo ng mabuti. Ang panlabas na shell ay mukhang mapurol, magaspang at maluwag. Ito ang ginawa ko ilang araw na ang nakaraan. Mga materyales sa basura, ipinanganak sa gitna ng isang tumpok ng basura. Inaalagaan mo ba ito na parang kayamanan? Ito ay naibalik. Ala, kapatid na Shai, may anumang bagay ba sa loob ng batong ito? Malalaman lamang natin kapag na-dissect natin ito. Tama yan. Magugulat ka kapag naputol na ito. Yenan, napakatigas ng ulo. Kapatid na Chai. Paano ito? Isipin ang material na ito bilang isang bagay na binili ko. Itakda ang presyo ngayon. Ito ay isang piraso lamang ng basura. Ibibigay ko ito sa iyo. Dahil ito ay isang kompetisyon. Kapatid na Shai, patuloy na gagamitin ang pera na kailangan. Paano kung may makukuha akong mabuti? Sino ang tatanggap ng premyo? Kapag binibigyan mo ako ng pera, ang 50,000 ay sapat na upang magamit bilang isang simbolo. Okay, iyon lang. Si Linyuan ay isang angkop na kandidato. Ako ay isang basura na naghihiwalay sa sarili. Kung talagang mapapakinabangan mo ang nilalaman na ito, ang mga nabuksan na produkto ay nasa maayos na kondisyon. Sa araw na ito, tatanggapin kita bilang aking guro. Kuya Shai, masyado ka nang nagawa. Dahil ito ay isang friendly na kompetisyon. Sa makatuwid, ang pagkakaibigan ang pinakamahalaga. Pangalawang pwesto sa kompetisyon, buti na lang may boss ka na. Napakahusay na guro. Ang pagtanggap sa iba ay maaaring hindi na angkop. Well, hindi mayabang at walang pasensya. Yeah. Oops! Mahirap talagang hanapin ang quirk ng isang batang kaibigan na si Lin. Hahaha! Sapat na ang mga kalokohan na ito. Sa araw na ito, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Guro, magmaneho muna kayo ng kotse ko. Mangyaring ikot ang linya na ito para sa akin. Hindi, berde na siya. Ang cool na Esmeralda Berdeng Jade, pinalamutsyan ng lumulutang na mga pattern ng bulaklak, ay na-import. Magandang ulo ng tubig. Binabati kita, Chapel. Tama yan, ang Esmeralda Berdeng Jade ay kasing linaw ng yelo na may lumulutang na bulaklak.
mayroon na itong tamang kulay. Ang halaga ng mga kalakal na nakuha mula sa supply ng tubig ay hindi bababa sa 50 milyong yuan. Hindi sapat ang 50 milyong cheese, 50 milyong batang lalaki. Ikaw na ang bahala. Gusto kong makita, ang item mo na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 ba? Anong mga pattern ang maaaring likhain? Master cut mula dito. Bakit? Alin maaari ba akong magsimula ngayon? Diyos ko. Iyon lang. Wow, ang ganda naman ng ice violet na ito. Luma at itim. Parehong kulay. Walang kamali-mali. Ang material na ito. Ito ay talagang bihirang at espesyal. Ito ay isang maliit na piraso lamang. Minimum na halaga. 200 milyon, 200 milyon. Ang itim na bukol. Kahanga-hanga. Ang tagumpay ng binata ay hindi dahil sa swerte. Yan ang banal na mata. Pasensya na po, Narlin. Bulag ako. Kayabangan. Tinamumuhian kita dahil bata ka pa. Nagkamali ako at kusang loob kong tinanggap ang pagkatalo. Kuya Shai, masyado ka nang nagawa. Sa mundo ng pagsusugal sa Jade, laging may mga nanalo at natalo. Bilang karagdagan, ito ay isang friendly na tugma. Pakikipagtulungan sa pag-aaral. Pangkalahatang pag-unlad. Huwag mong pansinin ang sinabi mo lang. O hindi. Ang iyong mga kakayahan ay hindi ko maabot. Mula noon, ikaw ang role model ko. Sana po mabigyan niyo po ako ng payo. Matuto tayo sa isa't isa. Naging magkaibigan kami dahil nag-away kami. Nakita ba yan ni Chenyu? Yan ang dapat gawin ng mga kabataan. Nakatuon sila sa kompetisyon, ngunit nagagawa rin nilang tanggapin at itama ang mga pagkakamali. Lumapit ang dalawang batang ito para mag-usap at magpalakas ng loob sa isa't isa. Tiyak na makakamit niya ang malaking tagumpay sa hinaharap. Nagkataon na nandito si Xiaolei. Sulit na sulit ito, maraming salamat, mahal na kaibigan na si Lin. Isang mahalagang aral ang natutunan niya, syempre. Ang panganay kong kapatid ang pinakamagaling. Lin, isang junior na kaibigan. Ang material na ito, dahil nasa pabrika ko ito, napakagandang kotse. Gusto ko talaga ng isa. Hindi ako sigurado kung handa kang ibenta ito sa akin. 200 milyon na ang ipapadala ko ngayon. Dahil gusto ni Boss. Pagkatapos ay gagawin namin ang sinasabi mo. Hindi, dalhin mo sa akin. Gabi na. Marami pa akong pupulong, Zenyu. Excuse ko muna ang sarili ko. Yeah. Chen, alagaan mo ang sarili mo. Lin, isang junior na kaibigan. Mantis mangyaring bisitahin ng madalas sa hinaharap. Hahaha. Lin Yuan. Bilang iyong guro, mayroon pa akong iba pang mga bagay na dapat harapin ng personal. Hindi kita iiwan mamaya. Kayong mga kabataan, kayang harapin ito ng mag-isa. Alagaan mo ng mabuti ang dalaga. Magsisimula muna ako. Hindi ako mag-abala kapag magkasama kayo. Ala. Oh. Isang mundo para sa dalawa. Ano ang sinabi ni Boss Chen? May mali ba ang pagkaunawa ng boss ko? Paano kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang? Oh, ano ang sinasabi mo? Wala. Nagugutom ako. Dapat mo akong pakainin ng hapunan. Sino ang nag-aanyaya kanino? Hindi ko na maalala kung kailan ako lumabas. Magdala ng pera sa'yo. Daan-daang milyon na ang kinita mo. Hindi mo ba ako pakainin? CJ. Stingy man, sapat na yan sa ngayon. Hayaan mo akong magsalita. Ano ang hinahangad mo? All you can eat buffet. Ito ay kung paano ito ay may katuturan. Alam ko ang isang napakagandang pribadong kusina. Sumama ka sa akin. Masarap ang pagkain, lalo na ang badhan na tumalon sa pader. Napaka-fresh nito kaya muntik ko nang lunukin ang dila ko. Ako ay kaya busog. Ito ay talagang napakahusay. Masarap maging mayaman. Baka next time na lang ulit tayo. Pagbalik ko, nagulat ako. Subukan ang dilaw na crocker, na siyang signature dish ng restaurant. Narito ang sinasabi mo. Samahan mo na lang ako next time. Ang pakiramdam na ito. Kapatid na lalaki, ano ang nangyayari? Saan ito masakit? Nako, busog ka na kaya puno na ang tiyan mo. Oh, iyon ay masyadong masama. Katatapos lang kumain ng kapatid ko. Saan tayo pupunta? Hindi mo na kailangang magtanong. Sumama ka sa akin. Isang malaking bagay ang nangyari. Pabagalin ng kaunti. Hindi ko na kayang tumakbo. May mali. Mga koneksyon at tugon ng Budismo. Hindi pa ako nasasabi. Kahit na ang US$200 milyon Jade. Ang pangunawa ay banayad na patnubay lamang. Ano ang eksaktong nangyayari sa ilalim? Yo. Ano ba talaga ang nakita ng kapatid? Nasaan ang aking anak? Nandito na ang bata. Ito ay isang regalo mula sa Diyos ng kayamanan. Hindi kailanman nabigo si Skeye. Mayroon lamang isang posibilidad na nagiging sanhi ng paglabas ng marka ng tanong. Ito ay may napakataas na antas ng enerhiya. Ang kasalukuyang mataas na antas ng kapangyarihan ng Tianyan, mata ng kalangitan, ay hindi maaaring suriin ito. Ano man ang mangyari, hukayin mo muna. Maghukay ka na, okay.
Ngayon na nakarating na kami dito, tutulong din ako. Kahit na kailangan kong gamitin ang aking mga kamay upang hilahin ang mga ito ng hiwalay, hinukay din niya ito. Oh, hindi kinakailangan. Tumayo ka at magmasid upang maghukay ng lupa. Huwag mong pahirapan ang iyong mga kamay. Maaari akong magtrabaho ng husto. Sa palagay ko iba ito. Isa pang bato. Siguro jade. Makalangit na utos. Nais ko sa iyo ang isang mahaba at matagumpay na buhay. Selyo ng Emperador. Kapatid na lalaki, ano ang nangyayari? Si Aolan, sa pagkakataong ito, sa wakas ay natagpuan ko ang isang bagay na kamangha-mangha. Hindi, tawagin ko na lang siyang master. Ito ay isang napakalaking pakikitungo. Hindi rin natin ito kayang harapin. Linran, bilang isang guro, Director Zhang ng Zhenghe Huaxia Museum, sa isang napakahalagang seminar. Anong nangyari? Pagkatapos, ang guro, wala akong pakialam kung ano ang nakikipagkita sa iyo ngayon. Tiyak na hindi ito kasing halaga ng ginagawa ko. Kunin mo ang mga ito kaagad, halika. Sa isang abandonadong lugar sa likod ng isang lumang pabrika ng pataba sa silangan ng lungsod. Tingnan mo si Lin Yuan, kalmado. Anong uri ng bato ang natagpuan? Sulit ba talaga ang problema na ito? Ang guro ay hindi isang bato. Ito ay isang jade seal. Selyo ng Emperador. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo uli. Selyo ng Emperador. Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan mo? Mga eksperto, maaari akong magbiro tungkol sa anumang bagay. Ngunit iyon lang, mahigpit na ipinagbabawal ang mga biro. Sige, hintayin mo ako. Makakarating ako doon sa lalong madaling panahon. Hoy, hey, saan matatagpuan ang silangan at kanlurang bahagi ng lungsod ng Lin Yuan? Ang mga gamit ng Panginoon ay nasa loob ng batong ito. Ngunit hindi ko alam kung paano ito buksan. Ang Master Wang ay isa sa pinakamahalagang kultural na relikya ng China. Eksperto sa di mapanirang pag-unlad. Nasa iyo na. Mag-ingat. Ang panloob na nilalaman ay maaaring may kaugnayan sa pundasyon ng bansa. Huwag kang mag-alala, Merchant. Sa loob ay may isang kahon. Sa loob ay may isang kahon. Ang ganitong uri ng proteksyon ay walang uliran. Lin Yuan, paano mo nalaman? Sa loob nito ay ang selyo ng Emperador. Naiintindihan ko ito sa aking pandama. Guro, lagi kong iniisip na ang selyo ng Emperador ay dapat na nasa loob nito. Hayaan mo akong tingnan. Makalangit na utos. Nais ko sa iyo ang isang mahaba at mayamang buhay. Makalangit na utos. Nais ko sa iyo ang isang mahaba at matagumpay na buhay. Ito ay isang alamat tungkol sa mga ibon at insekto. Ito ay talagang isang alamat tungkol sa mga ibon at insekto. Ang brushstroke ni Lixi, inilibing ng sungay ng jade ang gintong ito. Ang laki at kalidad ng bawat piraso ng jade ay magkakasama. Lahat sila ay magkakasama. Diyos ko, si kasamang Li Yuan ay isang kamangha-manghang tao. Natuklasan mo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Oh, ito ang mahalikang selyo ng Estado. Ang imperial na selyo ng Estado, na nawala ng higit sa 1,000 taon. Hindi lamang ito isang pambansang kayamanan. Ito ang pagbabalik ng pambansang diwa. Lumilikha ito ng isang buzz sa buong bansa. Ito ay isang mahalagang pagtuklas. Mga bagay na may malaking kahalagahan. Agad na ipinaalam ng senior minister sa grupo ng mga eksperto. Ang pambansang kayamanan na ito, dapat silang ibalik agad. Huaxia Museum Antiquities Supervision Center. Hindi natin kayang pabayaan ang 1 minuto ng oras na lumipas ng walang kabuluhan. Museo ng Huaxia. Sinusubaybayan ito ng isang pangkat ng mga eksperto na may pinakamataas na otoridad. Ngayon, sa ngalan ng panel ng mga eksperto, nais kong gumawa ng isang opisyal na anunsyo dito. Mga pahinang tumuturo sa Lin Yuan. Umiiral na Imperial Seal. Ito ay si Li Chongke, ang huling emperador ng huling bahagi ng dinastyang Tang. Pagtanggap ng pagsunog sa sarili. Nawala sa loob ng 1,087 taon. Emperador Seal ng dinastyang Qin. Selyo ng emperador ng 3 kaharian. Nagsimula ito noong 221 GC. Sinakop ni Qin Shi Huang ang 6 na estado. Pagkakaisa ang daigdig. Upang ipakita ang kapangyarihan ng imperyo. Inutusan niya si Premier Lixi na gamitin ang Hishipi Jade bilang hilaw na materyales. Nilikha ang Jade Seal na ito para sa susunod na 1,000 taon. Ang Jade Seal na ito ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa iba't ibang mga dinastya sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pagtaas at kabiguan. Ito ay palaging simbolo ng kapangyarihang imperial sa China. Ngunit noong 936 Li Chongke, ang huling emperador ng huling bahagi ng dinastyang Tang, nakulong sa Xuanwu Tower, Luoyang City, sa kawalan ng pag-asa. Pumasok si Li Chongke sa apoy at sinunog ang kanyang sarili. Mula noon, misteryo pa rin kung saan itinatago ang imperial na selyo. Hindi ito natagpuan sa loob ng 1,000 taon. Ngunit nasunog ba talaga ang selyo ng emperador? Ngayon, maligayang pagdating
pagdating sa nakatuklas ng Royal State Seal. Yelin Yuan, upang sabihin sa'yo ang kwento sa likod ng pambansang kayamanan na ito. Salamat, Dian Zhang, at sa lahat ng mga senior partner na nandito. Ang Hishipi ay 1,000 taong gulang na sagradong jade. Napakataas na punto ng pagkatunaw. Huwag mo itong sirain sa pamamagitan ng karaniwang apoy. Batay sa aming pananaliksik at konklusyon, ang pinakamalamang na mga sitwasyon ay sinunog ni Li Chongji ang kanyang sarili. Emperor Seal Waterfall, mga materyales sa gusali at mga kalat. Mayroon ding isang layer ng mga brick na nakapalibot sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng mahabang panahon, pinagsama-sama at infiltrated na may mga mineral. Sa wakas, sa kanyang pinakalabas na layer, bumubuo ito ng isang malakas, tulad ng bato na proteksyon na shell. Ito ay dahil sa mga magkakapatong na pagkakataon. Sa gayon lamang mabubuo ang imperial na selyo. Halos 1,000 taon na ang lumipas. Muling lumitaw sa mundo sa perpektong kalagayan. 1,000 taon ng paghihintay at katahimikan. Ngayon ay bumalik na siya. Ang mahalikang selyo ng estado ay isang pambansang kayamanan. Hindi ito pag-ari ng sinuman. Bahagi ito ng kasaysayan. Pag-ari ng estado, ito ay pag-ari ng lahat ng mga inapo ng mga pamilyang Yan at Huang. Tama yan. Dapat nating pangalagaan ang mga relikya ng kultura ng bansa. Pagkakasunod-sunod ng mga makasaysayang sibilisasyon. Responsibilidad ito ng bawat mamamayang Chino. Makakatulong ito sa amin na gumising ng mas mahusay. Pagtitiwala at pagtitiwala sa pambansang kultura. Kasamang Leiyuan, sa ngalan ng bansa, kinatawan ng museo. Ito ay kumakatawan sa lahat ng mga inapo ng China. Salamat. Pag-ibig ipinagmamalaki ko kayo bilang inyong guro. Mas gugustuhin kong piliin ka. Kapatid na lalaki, laging ang pinakamahusay.